Insan! Insan! Tito! Oh, bakit ba parang natataranta ka? Para kang nakakita ng multo ah. O bakit insan? Ano bang problema? Sino? Ha? Sinong ano? Ano ka lang Anuhin kita dyan eh. Ano ba yan? Kumalma ka na nga muna. Inhale, tapos bukas ka na mag-exhale, visit ka. Umilaon ka. Hindi ka namin naiintindihan kung ganyan ka. Insan, Tito, si Aling Pinede, yung kasambahay natin na nagpaalam na uuwi muna sa kanila kagabi, wala na. Ano? Ano wala na? Malamang wala na. Ay, umalis na nga, di ba? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, wala na siya. Patay na siya. Nakita doon sa gubat. Ano? Si Pineda? Patay na? Hoy, Ricky, hindi to magandang biro Mayos ka. Baka ba ako nagbibiro? Totoo sinasabi ko. Wala na si Aling Pineda. Natagpuan siyang patay. Brutal siyang pinatay. Gusto niyo makita? Tara, sumama kayo sa akin. Kinakabahan ako noong mga oras na yon, Kabanong. Biglaan kasi ang lahat. Huling kita pa kasi namin kay Aling Pineda nung gabi bago siya umalis. Masaya pa siya at sabik pa siyang dumalaw sa pamilya niya. Wala kaming nakitang kahit na anong senyales na panganib sa kanya. Nasanay kasi kaming nakangiti lang siya palagi. Matagal na sa amin si Aling Pineda. Nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo ay kasambahay na namin siya. Si Aling Pineda rin ang laging nag-aasikaso sa akin noon. Kaya parang nanay na rin ang tingin ko sa kanya. Parang siya ang pumalit kay Mama mula nang mamatay siya sa sakit sa bato. Bago natin ituloy ang kwentong aking ibabahagi, gusto ko lang pong bumati sa inyong lahat. Pinagpalang araw po, Kabanong, at sa lahat ng inyong mga kabangers. Ako po si Victor, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng kababalaghan na dulot na mapandinlang na aswang. Victor, anong sabi ng pamilya ni Pineda? Kailan daw sila makakarating? Pangalawang gabi na ng burol ngayon. Ang tagal naman nila. Kanina pa lang sila bumiyahe. So baka bukas ng alas 12 o madaling araw na sila makarating dito. Sabi ko sa kanila, sasagutin na natin ang lahat ng gastusin. Pero ayaw nilang tanggapin Nahihiya raw sila. Di bale, kapag nakarating na sila rito, saka natin sagutin lahat ng kailangan nila. Wala na sila magagawa. Ibibigay na rin natin yung 1 buwang sahod ni Pineda. Dagdagan na rin natin ng 1 pang buwan na sahod niya bilang tulong na rin sa pamilya niya. Magbibigay din ako. Para naman kahit paano may panggasto sila kapag bumalik na sila sa kanila. Sino ba kasing gumawa nun kay Pineda? Napakabait na tao nun Wala siyang kahit na sinong kaaway. Ni minsan nga lang siya lumabas ng bahay Sabi ni Chief kanina, naghahanap pa rin sila ng ebidensya sa gubat kung saan siya natagpuan. Tatawagan na lang daw tayo kapag may bagong update. Sige. Paano? Papasok na ako Maaga pa ako bukas May mga katransaksyon ako. Hindi pwedeng hindi natin makuha yon. O sige pa. Kami na ni Ricky bahala rito. Wala pa namang ganong tao Kapag dumami ang tao, pwede naman kayong magpasama kina Aling Edna at kay Grace. Tinapik na lamang ako ni Papa sa balikat at pumasok na rin siya sa loob ng bahay namin. Lumapit naman ako sa kabaong ni Aling Pineda. Sa bukuran namin siya ay binurol, tutal malawak naman ang lugar at malinis din naman. O insan, ayos ka lang? Kanina ka pa tulala Ano ba iniisip mo? Ang sabi ko, kung ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang naman ako. Sigurado ka ba? Mukhang hindi Iniisip ko lang yung nangyari kay Aling Pineda. O bakit? Ano ba tumatakbo dyan sa utak mo? Insan, may sinabi sa akin si Aling Pineda nung nakaraan Nung
bago pa siya magpaalam sa inyo na magbabakasyon muna siya. O ano bang sabi niya sa'yo? Hapon kasi noon, nakita ko siyang nagmamadali. Akala ko kung napaano kaya sinundan ko. Tinanong ko kung anong problema. Ang sabi niya sa akin, para daw may sumusunod sa kanya. Pero hindi naman daw niya alam kung ano. Ilang araw na daw niyang nararamdaman yun eh. Ay sus, pambihira ka naman. Kahapon nandito yung mga pulis. Bakit hindi mo sinabi yan sa kanila? Tingin mo ba maniniwala sila sa sasabihin ko? Kung ang hinala ni Aling Pineda aswang yung bumubuntot sa kanya? Ano ka mo? Aswang? Teka. Seryoso ka ba? Sinabi talaga niya na aswang ang nararamdaman niyang sumusunod sa kanya? Oo nga. Ito naman ayaw pa maniwala eh. Bakit ba kapag ako nagsasabi, kailangan lagi maninigurado? Hindi ba ako mapagkakatiwalaan? Hindi naman sa ganon. Very unusual kasi na sinabi ni Aling Pineda yun eh. Kasi nakausap ko siya dati. Hindi naman siya naniniwala sa mga ganong bagay. Kaya nga binaliwala ko na lang yung sinabi niya eh. Kasi alam ko rin na hindi siya naniniwala sa ganon. Pero hindi ko inakala na mangyayari ito. So tingin mo, may kinalaman yung aswang na yun sa kamatayan niya? Hindi ako sure, Insan. Hindi ko pa masasabi yan. Kasi kahit ako naguguluhan din eh. Let's say, aswang nga yung salarin, di ba? Pero bakit? Anong dahilan? Yun ang tanong. Bakit? Sandaling namayaning katahimikan sa aming dalawa ni Ricky nung mga sandaling yon. Umihip ng malakas ang hangin. Damang-dama namin ang malamig na klima na tila ba sumasabay sa pakikiramay. Makalipas ang ilang sandali, dumating naman ang iba pa naming kamag-anak na malapit lang din sa lugar. Sila na muna ang pinagbantay namin kay Aling Pineda. 3:00 na rin kasi ng madaling araw noon. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang marinig kong umiiyak ang kapatid kong si Miggy. Hindi ko siya kadugo. Ampun namin siya pero tunay na kapatid na ang turing ko sa kanya. Sa pag-aalala ko, naglakad ako papunta sa harapan ng pintuan niya. Marahan kong tinulak ang pinto at nakita ko siya sa higaan niya. Nakaupo lang siya at umiiyak. Oh, Miggy, bakit? Anong problema? May masakit ba sa'yo? Kuya, napanaginipan ko po si Lola Pineda. Ha? Bakit? Ano nangyari sa panaginip mo? Umiyak po si Lola Pineda. Umiyak siya habang tumatakbo siya, kuya. Nakakaawa po siya. May sugat po siya. Tapos, hindi siya makatakbo na maayos. May umahabol po sa kanya, kuya. Monster. Nakakatakot po eh. Sinaktan niya si Lola Pineda. Tapos pinatay. Shhh! Uy, nasa maayos na kalagayan na si Aling Pineda. Yun na lang ang isipin natin. Nasa langit na siya. Wala nang sakit. Wala nang paghihirap. Kaya ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya, okay? Awang-awa ko kay Miggy nung oras na yon. Hindi niya deserve na maramdaman na mawala ng taong tinuturing niyang lola. Si Miggy ang pinaka-apektado sa aming lahat. Malalim na rin kasi ang pinagsamahan nila ni Aling Pineda dahil ito ang nag-aasikaso sa kapatid ko. Kinabukasan, Victor, wala na yung mga pinsan mo. Magbantay na kayo kay Pineda. Paalis na rin ako eh. Sige po pa. Yung farm pala. Nakapagsabi ka na ba sa mga tao mo? Opo. nagpaalam na ako sa kanila na ilang araw rin akong hindi makakadalaw doon. Mabuti naman. Sige, alis na ako. Ikaw na muna bahala rito ha. Si Miggy tulog pa. Isingin mo na para makapag-almusal kayo. Lumabas ako ng kwarto at direkta akong nagtungo sa kusina.
Abala na sina Aling Edna at Grace sa pagluluto ng ihahain para sa umaga at pananghalian. Nadaanan ko naman sa sala si Ricky na hanggang sa mga sandaling yon ay nakatulala pa rin habang nagkakape. "Uy, insan, aga mo nagising ah." Hindi ako nakatulog na maayos, insan. Naisip ko pa rin si Aling Pineda eh. Kaninang madaling araw, napanaginipan ni Miggy si Aling Pineda. May humahabol daw kay Aling Pineda na halimaw. Yun, iyak ng iyak yung bata. Naawa nga ako eh. Hindi nagsalita si Ricky. Tumingin lang siya sa akin na parabang nababahala ang kanyang reaksyon. Dahil mukhang wala pa naman siyang balak makipagdaldalan, pinuntahan ko na lang muna sa taas ang kapatid ko. Pagpasok ko ng kwarto niya ay saktong palabas na rin pala siya. Kuya, nagugutom na po ako. Ayun, sige, bumaba ka na. Nakapagluto na si Aling Edna. Paasikaso ka na lang muna kay Ate Grace ha. Kailangan kasing mag-asikaso ni Kuya sa burol eh. Pero nasa labas lang din naman ako. Kapag kailangan mo si Kuya, tawagin mo lang ako, okay? Opo, Kuya. Maraming salamat po. Naging payapa naman ang umagang yon. Tahimik lang ang paligid, Kabanong. Walang gaanong tao na dumadating para makipaglamay. Tanging mga kamag-anakan lang namin sa baryo. Mga kamag-anak lang din naman kasi namin ang nakakilala kay Aling Pineda. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nailibing na rin si Aling Pineda. Kagaya ng pinangako namin ni Papa, inasikaso namin ang pamilya niya hanggang sa makauwi ang mga yon. Malungkot, nakakapanibago nang bumalik kami sa bahay na wala na si Aling Pineda. Nasanay na kasi kami na maingay sa bahay sa tuwing nagbubunga nga siya sa mga kasama niya. Pero nung oras na yon, tahimik. Nakakabingi ang katahimikan mula nang mawala siya. Pinabigay ko na yung pera sa pamilya ni Pineda. Dinagdagan ko na rin para makapagsimula sila. Pa, wala pa rin bang balita sa kaso? Nagkausap kayo ni Chief kahapon, di ba? Wala pa rin eh. Ewan ko ba kung anong ginagawa ng mga pulis na yan at bakit walang mahanap na lead? Relax lang pa. Sigurado naman ako na ginagawa nila makakaya nila para magkaroon ng magandang progreso yung kaso. Magtiwala na lang tayo sa kanila. Kumusta naman ang kapatid mo? Ayun, nasa taas. Nakatulog kakaiyak. Kawawang bata. Kung kailan naman napapamahal na siya kay Pineda, saka naman mauudlot yung samahan nila. Pa, may sasabihin nga pala ako sa inyo. Pero huwag ka sana magagalit o maiirita ha. Sabihin mo na. Mas maiirita ako kapag pabitin ka pa eh. Kasi nitong nakaraan, nagsabi sa akin si Miggy. Pangatlong beses na niyang napapanaginipan sa Aling Pineda na hinahabol daw ng halimaw. Iyak siya ng iyak kapag kinukwento niya sa akin yun eh. Kakapanood lang niya yan ng mga nakakatakot. Kaya nagmamanifest yun sa pinagdaraanan niya ngayon. Normal lang yan. Isama na lang natin siya sa pagdarasal natin para makatulong sa kanya. Alam mo naman ng mga bata, malalawak ang kanilang imahinasyon. Mas mabuti pa nga siguro na ganon. Pagdasal na lang natin siya. Hindi ko na lamang pinahaba ang usapan na yon, Kabanong. Alam ko kasing walang oras si Papa na pag-usapan ng mga bagay na mahirap namang ipaliwanag. Pero sa totoo lang, maging ako ay napapaisip na rin sa mga nangyayari. Tinanong ko kasi si Aling Edna at si Ate Grace tungkol kay Aling Pineda. At pareho ng sinabi nila ang sinabi sa akin ni Ricky. Sa puntong yon, unti-unti ko nang binibigyan anggulo ang ideyang baka nga merong gumugulo kay Aling Pineda bago siya pinatay. Insan, balita sa pinapaasikaso ko sa'yo. Akala ko nasa kwarto ka. Nandito ka lang pala sa balkonahe. Tungkol dun sa paghahanap natin sa bagong kasambahay. Meron na ako nakita.
O dala mo yung resume. Eto, tingnan mo. Bilis ah. Kanina kasi habang nasa plaza ako, meron ako nakitang babae na naghahanap ng trabaho. Narinig ko nag-a-apply siyang kasambahay. Mukha namang matino at mukhang maayos kausap. Bukod sa maganda, disenteng tao. Tingnan mo na lang dyan sa resume niya. Amelita Asuncion? Bah, okay to ah. Pumili ka talaga ng maganda ah. At yung experience niya, teka, okay din. Nakaka3 taon na siya sa pagiging kasambahay. Pero nakalagay dito, college graduate siya. Bakit siya magkakasambahay? I mean, wala namang problema sa pagiging kasambahay kasi marangal naman na trabaho yun. Pero hindi akma sa tinapos niya eh. Nakalagay dito, business management. Tungkol naman dyan, ang sabi niya kasi naghahanap lang muna siya ng sideline. Wala pa naman daw kasi siyang ginagawa sa buhay eh. Ayaw niya pa rin pumasok sa kung ano man ang tinapos niya. Pressure daw kasi siya eh. Kaya sabi niya, yung mga natutunan na lang niya sa pagiging kasambahay ang gagamitin niya para kumita ng pera. Nag-aral siya dati habang nagkakasambahay? Oo, ganun na nga. Pwede na ba siya magsimula bukas? Pwede ko naman siyang tawagan at sabihin sa kanya na magsimula na siya. Sige. Maraming salamat, Insan ha. Hindi ko na rin kasi maasikasong paghahanap ng bagong kasambahay eh. Kailangan na ako sa farm. Alam mo naman, ilang araw akong wala ron. Wala namang problema sa akin, Insan. Para ka namang others. Paano? Una na ako ah. Teka, sandali. Bakit? Yung tungkol dun sa sinabi ni Aling Pineda, tingin mo talaga aswang yun? Bakit? Interesado ka na rin bang malaman? Oo eh. Ginugulo nun ng utak ko ng ilang araw na eh. Parang hindi ako matahimik hanggat hindi naalalaman kung sino yung pumatay kay Aling Pineda. Wala pa kasing update sila Chief eh. Wala talaga silang may bibigay na update, Insan. Kasi malakas ang kutob ko na aswang talaga dumali sa kanya. Ang mahirap lang talaga maintindihan kung anong dahilan at bakit siya dadalihin ng aswang. Insan, kung sakaling may aswang talaga rito sa atin, maghanap ka na ng mga pangontra sa bayan ha. Naghahanap na ako, Insan. Ang kaso, wala naman ako makita eh. Ang sabi ng kakilala ko, sa Manila raw marami. Dun, sa Quiapo. Naku, ang layo. Kapag nagkaroon na lang tayo ng transaksyon sa Maynila, isabay mo na lang siguro. Sige na, magpahinga ka na. Tinapi ko na lang siya sa balikat. Naiwan akong mag-isa sa balkonahe habang inuubos ang natitirang kape sa tasa ko. Muli ko na namang naisip ang mga nangyayari, ang mga sinabi ni Aling Pineda at ang mga kakaibang panaginip ng kapatid ko. Malalaman ko rin kung ano ba talaga nangyari. Malalaman ko rin yan. Pagtapos nyo rin, magmerienda na kayo ha. Nakahandaan ng pagkain dun. Kuha na lang kayo. Uy, Insan! Ricky. Nandito ka na pala. Insan! Ito si Amelita, kasama ko na. Uy, magandang hapon sa'yo, Amelita. Mabuti naman at tinanggap mo yung alok namin na trabaho sa'yo. Kailangan kasi talaga ng kapatid ko ng nag-aasikaso sa kanya eh. Nakikita mo naman, sobrang abala ng kuya niya sa farm. Amelita, siya si Victor. Mabait yan. Pati si Tito Emil. Naku, mabait din yun. Walang masamang ugali sa amin. Wala kang magiging problema sa amin, Amelita. Basta gawin mo lang ng maayos ang trabaho, goods tayo. Unang-una po maraming salamat. Kasi gusto ko po talaga ng ganitong trabaho Ayaw ko pa kasing pasukin ng ibang trabaho. At isa pa, dito po ako nasanay Paano naman yung tinapos mo? Hindi ka ba nanghihinayang? Hindi ko naman po kasi yun gusto. Mga magulang ko lang ang nagsabi sa akin na tapusin ko yung kurso.
Pero mas gusto ko pa talaga ng trabaho na may inaalagaan. Nagkatinginan kaming dalawa ni Ricky ng mga sandaling yon, Kabanong. Natutuwa ako sa kanya dahil napakasigla niya. Sa isip-isip ko noon, madali silang magkakasundo ni Miggy. Madaldal na bata kasi si Miggy kaya magiging compatible sila sa isa't isa. Kabanong, hindi ko kailanman napag-isipan ng masama si Amelita nung araw na yon. Wala akong nararamdaman na kahit na masamang pakiramdam sa kanya. Magaan ang kalooban namin sa kanya. At kung papaano siya makipag-usap, ramdam namin ang paggalang niya. Naging kampante kami sa kanya. Sa unang 1 linggo niya sa amin, wala naman akong naririnig na reklamo mula kay Miggy. Sa katunayan, muling nagbalik ang sigla niya. Yun nga lang, paminsan-minsan ay hinahanap pa rin niya si Aling Pineda. Pero dahil mahusay mag-alaga si Amelita, unti-unting nakakalimutan ni Miggy ang masamang nangyari sa kanyang dating tagapag-alaga. Amelita? Oh, bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo dyan sa halamanan? Habang nagmumuni-muni ako sa labas, nadaanan ko si Amelita na parabang may hinahanap sa halamanan. Sa tapat ng bintana ng kwarto ni Miggy ang parting yun. Tumingala pa ako at nakita kong bukas ang bintana. Samantalang sa mga ganong oras ay isinasara na ni Miggy yon dahil maaga siyang natutulog. Hinahanap ko lang yung maliit na laruan ni Miggy. Tumalsik kasi kanina eh. Tapos dito yata napunta, sir. Si Miggy? Naglalaro ng laruan? Opo, sir. Bakit po? Si Miggy kasi yung tipo ng bata na mas gustong magbasa ng libro kaysa maglaro ng laruan. Hindi siya gaya ng ibang bata eh. Hindi ko alam na naglalaro na pala siya. Ang galing mo pala ah. Kasi ikaw lang ang nakapagkumbinsi sa kanya na maglaro. Kasi sir, naisip ko lang, bata pa si Miggy. Dapat maranasan niya rin kung papaano maging bata. Tama naman po sir, di ba? Oo. Tama nga naman, kasi hindi akma sa edad ni Miggy kung magiging mature agad ang utak niya. Ngumiti siya sa akin. Maganda ang ngiti niya. Aminadong nakaramdam ako ng bahagyang pagkailang. Yung kasi ang unang pagkakataon na merong mas batang kasambahay sa amin. Matapos siya sa kanyang ginagawa, ay agad na rin siyang pumasok sa loob ng bahay. Napangiti na lang ako. Kita ko kasi na maganda naman ang dulot niya sa kapatid ko. Dumaan pa ang mga araw. Mas naging abala kami ni Papa sa negosyo. Madalang lang akong nakakauwi ng bahay sa halos 5 araw na nakalipas. Minsan kasi ay sa mismong farm na ako nagpapalipas ng gabi. Hindi naman kalayuan ang bahay namin mula sa farm. Kung tutuusin, kayang-kaya namang lakarin. Pero minsan, sa sobrang pagod na rin, ay tinatamad na rin akong umuwi. Isang beses, 7:00 na ng gabi nang maisipan namin ni Ricky na umuwi na lamang muna ng bahay. Namimiss ko na rin kasing makausap si Miggy nung oras na yun. Tahimik ang bahay namin nang nasa tapat na kami. Iniisip ko na baka maaga natapos sa mga kasambahay at maaga na rin nakatulog si Miggy. Napansin mo kanina si Mang Pido? Parang si Raulo, no? Grabe tingin dun sa babae. Alam mo nangyari? Ay, oo nga pala. Ano palang nangyari doon? Bumalik yung babae. Kasama na yung kuya. Ayun, sinuntok si Mang Pido. Bumulagta. Manyakis naman kasi talaga yung matandang yun eh. Insan, kung alisin na kaya natin sa trabaho yun. Si Papa na yung bahala magdesisyon dyan. Siya nagpasok nun eh. Naglakad na rin kami papasok ng bahay. Pagtingin namin, bukas ang ilaw sa sala at kusina. Nagtaka ako. Kapag matutulog na kasi ang mga tao sa bahay, ay wala na dapat ilaw na nakabukas doon. Sumilip kaming dalawa ni Ricky. Napansin namin na may mga nakalatag pa sa lamesa. Mga gulay na hindi na natapos pang hiwain. Nakita din namin ang ilang kutsilyo at sandok na nakakalat sa lapag. Kinutuban na kami ni Ricky. Ang unang pumasok sa isipan namin, baka napasok na kami ng magnanakaw.
Mabilis akong nagtungo sa likuran ng aparador na pinaglalagyan ng mga lumang baso namin. Meron kaming itinago ni Papa na baril doon. Nabigla pa si Ricky nang makita niya yon. Hindi niya rin kasi alam ang tungkol doon. Manda ka, insan. Masama ang kutob ko. Unahin natin puntahan si Miggy. Marahang kaming umakyat ng hagdanan. Nang matanong na namin ang silid ni Miggy, dali-dali na kaming lumapit doon. Bukas ang pinto. Nasa ilalim ng kama ang kapatid ko. Habang pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Miggy, kami to. Si Kuya Victor at si Kuya Ricky mo. Ano nangyari? Kuya, meron po kaming nakita na halimaw. Pangit po mukha niya. Mahaba po ang buhok at nakakatakot po talagang itsura niya. Nakakakilabot po, kuya. Gusto niya po kaming kunin eh. Binuksan niya po yung bintana ko. Buti na lang po sinarado ni Yaya. Huwag ka matakot. Ako nang bahala. Ligtas ka na, okay? Ricky, bantayin mo muna si Miggy ah. Hahanapin ko lang si Aling Edna. Sige, akong bahala sa kanya. Umigi, dito lang tayo ah. Hinanda ko na ang hawak-hawak kong baril, Kabanong. Nakatutok lang yun sa direksyon na tinatahak ko. Pagbaba ko ng sala, pinuntahan ko ang maid's quarter. Pagtulak ko ng pintuan, nakita ko si Aling Edna na nakasiksik sa sulok. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari. Sinabi din nila ang sinabi ni Miggy. Kaya noong mga sandaling yon, tuluyan na akong naniwala sa mga nangyayari. Nagmamadali akong umalis doon para hanapin naman si Amelita. Siya na lang kasi ang hindi ko nakikita. Lumabas ako ng bahay namin. Pumunta ako sa bandang gilid. Dito ko na naabutan si Amelita. Nakadapa. Wala siyang malay. Magulo ang damit niya na parabang merong humila sa kanya. Amelita! Amelita! Uy! Gising! Gising! Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siyang dumilat. Tinulungan ko siyang tumayo. Sir? Ano nangyari? Sir, ikaw ba yan, sir? Oo, ako ito. Bakit? Sir, buti dumating kayo. Ano ba nangyari dito? Sabi ni Miggy, may halimaw daw? Opo, sir, meron. Nakita ko po kanina. Nakakatakot po siya. Muntik na niya mapasok ang kwarto ni Miggy kanina. Buti na lang naisarado ko po yung bintana. Tapos kanina, akala ko lumabas si Miggy kaya hinanap ko siya rito. Pero ang nakita ko, yung halimaw. Sinubukan niya po kong hilain papunta dun sa dilim. Pero hindi ko na alam ang nangyari. Nawala na ako ng malay eh. Akala ko nga po patay na ako. Tapos nakita ko na po kayo, sir. Nakakatakot po. Baka po anong gawin nila sa atin. Huwag ka mag-alala. Nandito na kami ni Ricky. Kaya wala na mangyayari masama sa inyong lahat. Tumayo ka na. Pumasok na tayo sa loob. Inalalayan ko si Amelita. Pagpasok namin sa sala, ay pinababa ko na rin sila Ricky at Miggy. Pinalabas ko na rin muna si Aling Edna at Grace para kausapin sila. Kumalma na ho kayo. Nandito na ho kami. Hindi namin ho kayo pababayaan. Ang gusto ko lang mangyari, siguruhin nakasarado ang lahat ng bintana. Pati ang backdoor isara na rin. Bukas ng umaga pa uwi ni Papa eh. Kakausapin ko siya at aalamin kung anong pwedeng gawing paraan para hindi na ito maulit pa. Maraming salamat po, sir. Sana po hindi na po maulit. Kita niyo naman po sila Aling Edna at Ate Grace, oh. Parang hindi po sila mapakali ngayon dahil sa nangyari. Oo, naiintindihan ko ang takot nyo. Hindi ko kayo masisisi. Pero kailangan natin maging matatag at matapang. Lalo na't kayo madalas na maiwan dito. Natapos ang usapan na yon, pero hindi natapos sa mga tumatakbo sa isipan ko. Noong mga sandaling yon ay hindi na ako dinalo ng antok. Gising na gising ako. Kahit nakahiga, nakabantay ako sa paligid. Nakikiramdam ako. Pero inabot na ako ng umaga sa kahihintay ko kung babalik pa ba ang halimaw na sinasabi nila. Kinabukasan, nang marinig ko na ang tinig ni Papa, nagmamadali akong bumaba. Nakita kong sinalubong din siya ni Miggy na parabang hindi rin nakatulog. Tumingin sa akin si Papa na may pagtataka ang reaksyon sa muka. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kahit hindi pa ako nakakapagtanggal ng muta, agad ko na rin kinuwento kay Papa ang lahat.
Nung unay naguguluhan pa siya sa sinasabi ko, pero kalaunan ay unti-unti na rin naman siyang naniniwala sa akin. May misteryong halimaw na umaligid dito kagabi na balak kunin ng kapatid mo. Ngayon lang nangyari yan ah. Kaya nga pa eh, gusto ko sana magkaroon na tayo ng bantay sa tapat. Kahit 2 o 3 lang. Kasi nag-aalala naman ako para kay Miggy. Madalas tayong wala rito sa bahay. Baka mamaya kung anong mangyari sa kanila rito. Puro babae pa naman ang kasama niya. Sige, akong bahala sa bantay. Maghanap ako kagad ng tao. Pero gusto ko malaman kung ano ba yung nilalang na yon. Palagay ko pa, yung nilalang na yun aswang. Ano? Aswang? Oo pa, aswang. Yun din ang hinala ko sa pumaslang kay Aling Pineda, di ba? Aswang. Kung aswang yon, bakit tayong ginugulo? May buntis ba rito sa atin? Pa, hindi lang naman buntis ang binibiktima ng aswang. Kahit bata, matanda, depende sa trip nila. Sige, ganito na lang. Kakausapin ko ang kapitan natin ng baryo natin na ito. Ipapalam ko sa kanila nangyari para magparonda rin sila ng mga tao nila mamayang gabi. Tapos, wag na muna tayong aalis ng bahay. Ikakansila ko muna ang lakad ko mamaya. Ikaw, dito ka muna. Bantayan natin sila. Magagamit ko na rin yung baril sa likod ng aparador. Yari sa akin yung aswang talaga na yan. Kinuha ko na yung baril kagabi. Pero sayang nga wala yung aswang. Insan, Tito, may nasagap akong balita sa labas. Oh, sige, maupo ka. Ano yun, Insan? Insan, nasabi mo na ba kay Tito yung tungkol sa hinala nating aswang? Oo, nasabi ko na. Ganito kasi. Di ba nung nakaraan, yung natagpuan si Aling Pineda, sa kabilang sityo kasi, naging usap-usapan pala doon yung posibilidad na aswang nga pumaslang sa kanya. Tapos nito lang, ngayong umaga lang, meron na silang tinuturo kung sino yung aswang. May alam na sila kung sino. Sigurado naman ba yan? Wala pang nakakapagpatunay pero ang sabi nila, si Aling Jing daw, yung aswang dito sa atin. Sinong Aling Jing? Si Jing, yung manghuhula. Opo, yung manghuhula nga po. Bakit naman si Jing ang pinagbibintangan nila may sapak yon? Ang narinig ko kasi sa mga usapan nila, tuwing gabi daw kasi lumalabas ng bahay si Aling Jing. Tapos nung nakaraan daw bago mamatay si Aling Pineda, sinasabi ni Aling Jing na meron daw isang mabangis na nilalang ang lilitaw sa lugar natin. Basta, parang alam na alam din ni Aling Jing yung mga mangyayari. Kung manghuhula siya, baka naman nahulaan niya. Dapat mahulaan niya rin kung sino yung mabibiktima. Basta, maraming nagdududa sa matandang yun May nakakapagsabi pa nga na minsan nalilisik daw mga mata nun. Mahirap kasing magbintang, Ricky. Kaya hindi natin pwedeng idiin si Jing sa mga nangyayari. Ang magandang gawin natin, manmanan natin yung matandang yon. Mas maganda kung tayo mismo ang makakahuli sa kanya. Kaming dalawa ang naatasan ni Papa na magmanman kay Aling Jing. Hindi naman kasi yun kalayuan sa amin, kaya kahit na anong oras ay makakarating din naman kami sa kabilang sityo. Dala ang sasakyan, pumarada kami sa gilid ng kalsada sa di kalayuan sa bahay ni Aling Jing. Hinihintay lang namin na lumabas sa matandang babae. Ang payapa sa parting to, maliwalas. Pero nakakapagtaka rin no? Yung bahay ni Aling Jing, hindi katabi ng ibang kabahayan na yun. Kaya nga aalamin natin kung tama ba yung sinasabi sa kanya. Oh, ayun siya Tara. Anong gagawin natin? Para makalapit tayo sa kanya, kailangan natin magpahula sa kanya. Paniniwalain natin siya na yun lang ang pakay natin. Magandang ideya yun Wala na kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Naglakad agad kami patungo sa bahay ni Aling Jing. Napatingin din siya sa amin nang nasa tapat na kami ng bahay niya. Abala lang ang matanda sa pag-iipon ng mga tuyong dahon. Ano ang dahilan at bakit kayo nariritong dalawang mga binata kayo? Aling Jing, gusto sana naming magpahula. Kung ayos lang po sa inyo at kung hindi naman po nakakaabala sa inyo. Magpahula? Ng kapalaran ninyo o ng kapalaran ng iba? Ng kapalaran po namin. Pwede po ba?
Ano ang dahilan at bakit gusto niyong malaman kung ano ang magiging kapalaran ninyo? Ito kasing kasama ko. Gusto niyang malaman kung magkakaroon ba siya ng asawa o wala. Ay, ganun ba? O sige, sumunod kayo sa akin. Insan, bakit parang wala naman siyang sapak? Hindi ko rin alam, pero wag kang magpakampante. Paano kung siya talaga yung aswang, edi nakakain ka na? Hindi na ako sumagot sa sinabi niya. Nauna na rin akong naglakad para pumasok sa bahay ng matandang babae. Nilibot ko ang tingin sa bahay. Nakita namin ang mga nakasabit na burloloy sa mga dingding. Unang tingin pa lang, makakapag-isip na agad ako ng kakaiba tungkol kay Aling Jing. Pero dahil wala pa naman kaming katibayan, naghihinay-hinay lang ako sa panghusga. Nandito kayo para malaman ang inyong kapalaran. Ang aking tanong, handa ba kayo maniwala sa sasabihin ng barahang nasa inyong harapan? Di po ba hula lang yan? Pwede po kaming maniwala. Pwede rin naman po kaming hindi maniwala. Pero ang hula ay mas nagiging totoo kung gaano ka naniniwala. At kung gaano mo ito hindi pinaniniwalaan. Bakit parang ang gulo po? Sino ang gusto niyong mauna? Ako na lang po. Akin ang palad mo. Sinunod ni Ricky ang sinabi ng matandang babae. Sinusuri ng babae ang palad ng pinsan ko. Kita sa mukha ni Ricky ang kaba sa mga sandaling yun. Pagkatapos tingnan ang palad niya kung ano-anong baraha na ang binuklat nito. Biglang ngumiti ang Alice sa amin sabay sabing, Iho, magiging maganda ang kapalaran mo sa mga susunod na taon. Isang babae ang makikilala mo. Babaeng taga Maynila na siyang bibihag sa puso mo. Huwag mong hayaan na makawala pa siya dahil marami ding naghahangad sa kanya. Siya ang mapapangasawa mo. Magkakaroon kayo ng isang anak na babae. Ang nakikita ko lang na magiging problema ninyo ay ang mga magulang niya. Pero sa pangitain ko, pinaglaban ka ng mapapangasawa mo. Uy! Ang ganda naman ng pangitain na yan. Sana magkatotoo yan ha. Kagaya nga ng sinabi ko, mas nagiging totoo ang mga hula depende sa kung gaano mo ito pinaniniwalaan. O sige. At teka, ito naman pinsan ko. May mapapangasawa ba siya o wala? Akin ang kamay mo, iho. Pumikit na naman ang matandang babae. Pinipisil-pisil pa ang palad ko. Nanlalaki ang mga mata niya nang dumilat siya. Madali niyang binalasa ang baraha at inilatag yon. Pagbuklat niya ng mangilang-ilang baraha, napansin ko na parang hindi maganda ang sasabihin niya sa akin. Bakit po? Ano po problema? Magkakaroon ka ng maganda at mabuting asawa. Pero bago yon dumating sa iyo, isang pangyayari ang susubok sa iyo at sa pamilya mo. Pagsubok na maaaring maging hadlang para hindi mo makilala ang tamang babae para sa iyo. Ano pong pagsubok ang sinasabi niyo? Isang pagsubok na dulot ng kadiliman. Nakikita ko. Kitang-kita ko. Nagsisimula na siya ngayon. Sabihin niyo sa akin, may nangyayari na bang kababalaghan sa iyo? Ano pong ibig niyong sabihin kababalaghan? Noong mga sandaling yon ay nagtindigan na mga balahibo ko kabanong. Sa hindi malaman na dahilan, parang otomatikong sumang-ayon ang kalooban ko sa mga sinabi niya. Tumutugma talaga kasi kung anuman ang nangyayari sa buhay namin noon. Hindi ako agad nakapagsalita. Nakatingin lang ako sa mukha ng matandang babae na parabang natatakot. Pero nanlilisik naman ang mga mata. Mag-iingat ka sa mga nakikilala mo. Hindi lahat ng nakikipag-usap sa iyo ay totoo. Yung iba sa kanila ay may masamang balak sa pamilya mo at sa kinabukasan mo. Hindi naman ho siguro totoo yan. Wala naman akong kinakausap na iba eh. Hindi mo masisiguro ang kapalaran. Masyado itong mapaglaro. Kung kailan ka masaya,
Doon darating ang mga nilalang para magdulot ng kadiliman. Nariyan lamang siya. Nariyan lamang siya. Sige po. Aalis na po kami. Kailangan na po naming makauwi eh. Ha? Uuwi na tayo? Hindi pa yata tapos yung matanda eh. Umalis na tayo. Hindi na normal mga sinasabi niya. Iho, kung hindi mo malalaman kung sino ang nilalang yon, ay mangyayari ang mga sinasabi ko. Magiging komplikado ang lahat sa buhay mo. Hanapin mo siya dahil nandyan lang siya sa paligid. Hindi na ako tumugon pa sa matanda, Kabanong. Hindi na maganda ang nararamdaman ko kaya minabuti ko na lang na umalis doon. Pagbalik namin ng sasakyan ay saka lang ako nakahinga na maluwag. Insan, marami pa siyang sasabihin bakit ayaw mo na. Porque hindi lang maganda hula sa'yo eh. Tingin ko, hindi ko na dapat marinig yung iba pa niyang sasabihin. Paano kung makatulong yun sa nangyayari ngayon? Paano kung malaman natin kung sino yung aswang? Dapat pinakinggan natin siya eh. Di ba siya yung pinaghihinalaan natin? Malamang, ibang taong sasabihin niya para hindi na siya mapagbintangan. Di sinasabi mo na ngayon na siya yung aswang. Akala ko ba hindi mo na tayo manghuhusga hanggat wala tayong matibay na ebidensya? Ewan ko, basta. Kailangan natin makahanap ng patunay na may koneksyon nga si Aling Jing sa mga nangyayari sa atin. Noong mga sandaling yun, hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit parang apektadong-apektado ko sa hula ni Aling Jing. At kahit na wala pa kaming nahahanap na ebidensya, pakiramdam ko ay siya talaga ang aswang na nagdudulot ng takot sa amin. Pagbalik namin ng bahay, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang mga sinabi ng matandang manghuhula. Ilang oras lang ang nakalipas, sumapit na rin ang kinagabihan. Meron na kaming 3 bantay sa bahay. Isa sa gate, isa sa back door, at yung isa naman ay rumoronda sa gilid-gilid. Hindi pumasok si Papa. Magkakasama kami sa sala pagkatapos naming kumain. Anong balita pala kanina? May nalaman ba kayo? Wala pa eh. Mukha lang talaga siyang manghuhula na may sayad. Huwag ka mag-alala. May nakausap na rin akong tao. Mulis. Siya ang magmamanman kay Jing. Pa, hindi naman sa pero hindi kaya mapalaki tayo ng gastos nito? Victor, ang pera kikitain natin. Pero yung seguridad natin, sa oras na humina, maaari tayong mapahamak. Alam mo, kilala mo kung hindi naniniwala sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero this time, hindi ko yun pwedeng palampasin. Lalo na kaligtasan natin ang nakataya. Kaligtasan ng kapatid mo. Kung sa bagay, may punto naman po kayo. Ang kapatid mo, kasama munang matutulog ng mga kasambahay natin. Hindi ako komportable na patulugin siya sa silid niya. Mas maganda nga po yan, Pa. Sa kwarto nila Aling Edna. Walang bintana na pwedeng lusutan ng aswang eh. Ay, Pa, sandali lang Iihi lang ako. Nagtungo ako sa banyo. Pagkatapos, napatingin ako sa pasilyo papunta sa likod bahay namin. Sa pagkakatanda ko kasi ay naisara ko ang pintuan doon. Naglakad ako papunta roon at nakita kong nakahandusay na ang lalaking bantay namin. Pagtingin ko sa kanya, nanlaki ang mga mata ko nang mapansing umaagos na ang dugo nito sa semento. Pa! Pa! Si Robin pa! Pinatay si Robin! Naalarma ang mga tao sa bahay dahil sa sigaw. Agad na pumunta sa akin si Papa at ang 2 pang bantay na natitira. Maging sila ay hindi makapaniwala. Hindi namin maintindihan kung papaanong nakapasok ng bahay namin ang aswang na hindi naman namin nararamdaman. Ferdinand! Jose! Pambihira naman! Ano ba nangyari? Bakit nakapasok ang aswang dito? Tatawag ako ng ambulansya. Wala na si Robin. Wala na siyang pulso.
Napahilamos na lamang ng mukha si Papa. Ako naman ay napasandal na lang din sa dingding. Napansin ko na lang na nanginginig na pala ang kamay ko habang nakatingin sa dugo na nagkalat sa lapag. Pero natauhan ako nang maalala ko si Miggy. Dali-dali ako nagpunta roon para siguraduhin nasa ligtas na kalagayan ng bata. Pagpunta ko roon ay yakap-yakap siya ni Aling Edna at ni Ate Grace. Si Amelita lang ang wala roon. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang mga pulis. Isa-isa nila kaming kinausap at tiningan ng salaysay. Ilang minuto lang ay natapos na rin naman kami. Bumuntong hininga na lamang ako. Napapailing. Naawa kasi ako sa isa naming tauhan. 30 pa lang siya at kakapanganak pa lang ng asawa niya. Kakasimula lang din sa pagiging gwardya. Napasarado na lang ang kamao ko. Nakakaramdam ako ng galit. 2 tao na ang nawala ng dahil sa aswang na yon. Insan, nakaalis na yung mga pulis. Babalik na lang daw sila ulit kapag nagkaroon na sila ng lead. Yung mga kasambahay, kumpleto na ba? Oo, nandun na rin si Amelita. Saan daw ba siya nanggaling kanina? Kinuhanan daw ng tubig si Aling Edna kasi nahihirapan daw huminga eh. Insan, may gagawin ka ba ngayon? Ha? Wala naman. Patulog na ako kanina pero nawala antok ko nung sumigaw ka eh. Halika, samahan mo ko. Saan? Kay Aling Jing. Magmamasid ako. Ha? Ngayon talaga? Delikado. Kagagaling nga lang ng aswang dito sa atin eh. Mali mo, hindi pa siya nakakabalik sa bahay niya. Baka maaktuhan nating magpalit ng anyo. Huwag kang maglala, magdadala ako ng baril. Paano sila tito? Si Miggy? Papunta na dito yung mga bata ni Kapitan. May dagdag bantay naman sa kanila ngayon. Magpapaalam din ako kay Papa para alam niya. Lumabas kaming 2 nung gabing yon kahit na hindi pa rin kami nakakausad sa nangyari. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin kami sa kabilang sityo kung saan nakatira si Aling Jing. Nasa loob lamang kami ng sasakyan habang naghihintay. Mag-iisang oras na tayo dito. Wala naman tayong nakikita eh. Sige, dito ka lang. Oh, bakit? Anong gagawin mo? Lalapit lang ako. Baka nasa loob na Samahan na kita. Sige. Tara. Maingat ang bawat takbang namin, wag lang kaming makalikha ng ingay. Nang makalapit na kami, ay nagtago kami sa gilid kung saan natatanaw namin ng mas klaro ang bintana. Patay ang ilaw sa loob. Hindi namin sigurado kung naroon si Aling Jing o wala. Kinakabahan ako sa ginagawa natin, Insan. Ito lang naman ang dahilan para malaman kung siya ba ang aswang o hindi. Kailangan nating mahuli sa akto. Tumigil kami sa pag-uusap nang makitang dumating na si Aling Jing. Naririnig naming parang tumatawa siya ng mahina. Paglapit niya sa bahay niya, sandali siyang tumigil sa tapat ng pintuan. Sinuyod niya ng tingin ng paligid. Para bang nararamdaman niya na naroon kami. Kinabahan kami ni Ricky, pero nakita naman kami ng maluwag nang pumasok na rin siya sa loob. Totoo nga na sa mga ganitong oras nasa labas siya. Pero hindi pa rin natin siya nahuli sa akto. Yun nga Tara, balik na tayo sa sasakyan. Dismayado ko nung oras na yon, Kabanong. Akala ko kasi ay mahuhuli na namin ang matanda. Pero hindi pa pala. Pagbalik namin sa mansyon, gising pa ang lahat ng mga tao. Walang makatulog dahil sariwa pa ang mga nangyari. Balita. Nakita namin kararating lang ni Aling Jing, pero hindi namin nakitang aswang siya Hayaan nyo na. Yung kinausap ko na ang bahalang umasikaso niyan. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na rin ako ng antok. Kailangan ko ng matulog dahil isang araw na rin akong walang maayos na pahinga. Sinamahan ko na si Miggy sa pagtulog. Sa kwarto kami nagpalipas ng gabi. Sumapit ang umaga pero hindi na bumalik pa ang aswang.
Oh, Amelita, Magandang umaga po, sir. magandang umaga rin. Bakit? Si Miggy po kasi, oras na po kasi ng almusal niya. Baka po kasi sumakit ang tiyan kapag nalipasan. Ay, o nga pala no. Anong oras na ba? Mag-aalas 9 na po eh. Oh, Miggy, bangon na. Mag-almusal ka na. Pagbangon ni Miggy, napatingin agad siya kay Amelita. Seryoso ang mukha ni Miggy at napahawak pa siya sa damit ko. Akala ko nananaginip lang siya noon, kaya hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin. Maya-maya, sumama na rin si Miggy kay Amelita. Sumulyap pa siya ng tingin sa akin na parabang gusto niya akong sumama. Pero nanatili lang ako sa kama. Nakaupo, nakatulala. Unang pumasok sa isipan ko ay ang aswang na hinahanap namin. Makalipas pa ang ilang araw, walang paramdam ang aswang. Hinala namin nakakaramdam siya na pinaghahandaan namin ang paghuli sa kanya. Ang taong inutusan naman ni Papa ay nagmasid kay Aling Jing. Wala pa rin nakukuhang impormasyon. Ayon doon, normal lang naman daw ang ginagawa ni Aling Jing. Ang kakaiba lang daw dito ay paminsan-minsan nagsasalita yung mag-isa. Pa, hindi ba talaga natin pwedeng ipagpaliban yung pagpunta ni Miggy sa birthday party na kaklase niya? Kaya nga birthday party. Hindi naman pwedeng i-adjust yun dahil lang may problema tayo. At saka, kawawa naman yung bata oh. Nung nakaraan pa nagsasabi sa akin yun eh. Kung nag-aalala ka sa kaligtasan ng kapatid mo, eh sasamahan ko naman kayo. Pwede ko rin bang isama si Ricky? Mas maganda. Pero hindi na tayo papasok sa loob ha. Si Amelita at si Miggy na lang ang naroroon. Wala naman po problema sa akin. Basta pabantayan ko lang siya. Tumango lang sa akin si Papa bilang tugon. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Nakahanda na kaming 5 para puntahan ang okasyon na dadaluhan ni Miggy. Kung ako nga lang ang masusunod, hindi talaga ako papayag. Hindi ko rin kasi maintindihan kung bakit gabi pa kailangang ganapin ang birthday na yon. Napapailing na lang ako habang nasa biyahe kami. Mga ilang sandali lang, nakarating na rin kami. Ako at si Ricky na lang ang nagatid sa kanila. Malamig kasi ang panahon kaya hindi na namin pinalabas pa si Papa. Masama rin kasi ang pakiramdam niya. Amelita, ikaw nang bahala sa kapatid ko ha. Kapag may problema, lumabas lang kayo rito. Nandito lang kami sa tapat. Opo, sir. Ako na pong bahala sa kanya. O sige na, pumasok na kayo. Ay, yung regalo ha. Huwag mo kakalimutan. Miggy. Kuya, pwede bang ikaw na lang ang kasama ko sa loob? Nako, si Ate Amelita mo na lang. Hindi ako pwede sa loob kasi malaki akong tao eh. O sige na, pasok na. Wala nang nagawa pa ang kapatid ko ng alalayan na siya ni Amelita. Anong kunik kung pagiging malaki mong tao? Wala. Sinabi ko lang para hindi na siya magpumilit. Wala ka bang napapansin sa kapatid mo? Napapansin? Na alin? Hindi mo ba napapansin na parang naiilang na siya kay Amelita? Naiilang? Parang hindi naman ah. Hindi mo napapansin kasi madalas kang nasa sakahan. Tuwing uuwi ako sa bahay lagi kang hinahanap ng kapatid mo at sinasabi sa akin na ikaw ang magpakain sa kanya. Sinasabi ko na lang na marami kang ginagawa eh. Ano yun? Pinapagalitan ni Amelita si Miggy? Kasi si Miggy, kahit kailan hindi naman niya naging ganyan nung si Aling Pineda pa yung nag-aalaga sa kanya. Bakit hindi na lang natin tanungin si Miggy para malaman natin kung anong problema niya kay Amelita? Bumuntong hininga na lang ako. Binalikan na lang namin si Papa. Halos 2 oras din kaming naghintay doon. Maya-maya pa'y natapos na rin ang kasiyahan sa loob. Tahimik pa rin si Miggy nang pumasok na sila ng sasakyan. Nagtataka ako noon kung bakit hindi siya masigla.
Kadalasan kasi maingay si Miggy kapag galing sa mga ganong uri ng okasyon. Pero kakaiba siya noong mga oras na yon. Miggy anak, ayos ka lang ba? Bakit parang hindi ka naman nag-enjoy sa loob? Sir, hindi po kasi siya nakasali sa palaro kanina eh. Masyado po kasing maraming batang sumali kaya hindi siya nakaabot. Ay nako, ayos lang yan anak. Pero sa susunod, dapat hindi ka pabagal-bagal ha. Kapag may gusto kang abutin sa buhay, abutin mo kaagad. Pa, tungkol ba sa party ang sinasabi nyo? O tungkol na ito sa buhay? Pareho lang din naman eh. Habang nasa biyahe na kami, ay tahimik lang akong nag-oobserba sa kapatid ko at kay Amelita. Kapag nagtatamang tingin naming dalawa, hindi ko alam kung bakit siya ngumingiti sa akin. At ang ngiting yun ay parabang merong sinasabi sa akin na hindi ko naman agad makuha. Hindi ko na lang pinansin. Iniisip ko na lang na baka masyado lang akong napapaisip. Malapit na kami sa sitio nang itigil ni Rico ang minamanehong sasakyan. Natanaw kasi naming may nasusunog na bahay at sa harapan nito ay ang mga residente. Noong mga sandaling yon, akala namin ay pinagtutulungan nilang maapula ang apoy. Pero nang sumilip kami sa labas, narinig na namin ang mga tao. Galit na galit habang binabanggit ang pangalan ni Aling Jing. Gagi, insan! Sinunog nila si Aling Jing! Natataranta kaming bumaba ng sasakyan. Hinawi namin ang mga taong nakaharang. Pagtingin namin sa bakuran na matanda, nakita namin si Aling Jing na nakadapa na. Nagliliyab na ang buong katawan nito. Huli na nang dumating kami. Patay na si Aling Jing. Lapnos na ang buong katawan na matanda. Patay na ang aswang sa banyong ito. Hindi na masusundan pa ang misteryosong pagkawala ng mga batang biktima niya. Pakasama! Wala na ang aswang! Patay na ang aswang! Naghiyawan sila na parang parte yun ng kanilang pagdiriwang. Nung oras na yon, hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi ko kayang maging masaya. Nalilito ko sa nararamdaman ko. Bigla kong naawa sa matanda. Parang bigla ko nalang naisip na walang kasalanan si Aling Jing. Mang Eddie Boy, bakit niyo sinunog si Aling Jing? May nakuha na ba kayong ebidensya na magpapatunay na isa nga siyang aswang? Ebidensya? Meron! Yung suot-suot na tsinelas ng batang nawawala kahapon. Nakita namin sa silong ng bahay niya. May dugo pa yung tsinelas eh. Kaya wala ka duda-duda. Yan nga ang aswang! Pero hindi sapat. Magsama! Sunugin din natin ang bahay niya! Sunugin! 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 Hinila na ako ni Ricky bago pa ako makialam sa mga nangyayari. Wala na rin akong nagawa. Pinagmasdan ko na lang kung papaanong pagpiestahan ng mga tao ang bahay ni Aling Jing. Victor, wala na tayo magagawa. Nagdesisyon na ang taong bayan. Pero pa, wala pa nga nababalita sa atin ng mga tao mo eh. Ibig sabihin, hindi pa dapat siya ganyanin. Maling desisyon yan. Kagaya nga ng sinabi ko, yan ang naging desisyon nila. Wala tayong nagawa dahil huli na tayo. Kahit awang-awa ko sa nangyari kabanong, pumasok na lang din ako sa sasakyan. Inisip ko na lang na wala kaming kasalanan sa nangyari. Nang magsimula na kaming umandar ulit pa uwi, napansin ko na parang nakangiti si Amelita. Hindi ko alam kabanong pero parang iba ang ibig sabihin ng ngiting yun para sa akin. Nang makauwi na ako sa amin, ay hindi pa rin nawala-wala sa isipan ko ang nangyari kay Aling Jing. Kahit nasubukan kong makalimutan, paulit-ulit yung bumabalik sa utak ko. Dumating na ang mga pulis sa bahay ni Aling Jing. Kasama nila si Kapitan. O anong nangyari? Inuli ba nila yung mga taong nagsunog? Hindi. Pati mga pulis at si Kapitan naniniwalang si Aling Jing ang aswang eh. Ha? Bakit? Di ba nung una ayaw nilang maniwala na aswang yung pumaslang kay Aling Pineda?
at dun sa tauhan natin. Isa lang ang nakikita kong dahilan dyan, Insan. Sumang-ayon na lang din sila na si Aling Jing yung aswang para maging sarado na yung kaso. Ay, ang bihira naman sila oh. Kaya ano ba problema, Insan? Di ba nung una, ikaw pa yung una nagsasabi sa akin na baka aswang nga si Aling Jing. Insan, pakiramdam ko talaga merong mali eh. Anong mali? Hindi ko pa maisip sa ngayon. Pero yun talaga ang nararamdaman ko. Alam mo, Insan, tingin ko, kailangan mo na magpahinga. Wala ka nang maayos na tulog eh. Huminga na lang ako ng malalim. Naisip ko na baka nga tama si Ricky. Masyado lang siguro akong pagod at walang maayos na tulog. Kaya bandang 10:00, nagpaalam na muna ako sa kanila. Kampante akong walang mangyayaring masama kay Miggy noon dahil kasama naman niya si Amelita. Isa pa, may mga bantay naman kami. Paghiga ko, agad naman akong nakaidlip. Masarap na sana ang tulog ko nang biglang makarinig ako ng malalakas na putok ng baril. Mabilis akong napabangon. Agad akong nagtungo sa sala. Pagdating ko roon, nagtipon-tipon na sila Papa. Oh, anong nangyayari? Itong isa nating tao, nakita raw yung aswang sa tapat ng bintana ni Miggy. Miggy, ayos ka lang? Kuya, natatakot na po ko. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Victor, yung mga kasambahay natin, puntahan mo nga. Dali mo rito. Ricky, sama mo yung 2 tao natin. Sige o, Tito. Agad akong nagtungo sa maid's quarter. Pagdating ko roon, tanging si Aling Edna at Ate Grace lang ang inabutan ko. Nang tanungin ko sila kung nasaan si Amelita, parehong hindi nila alam kung nasaan. Pinalabas ko na lang sila roon. Dinala ko sila sa sala at pinakalma. Punyemas na aswang yan ah. Hindi na siya natatakot ah. Yung 2 tao natin pa, ayos lang ba sila? Ayos lang naman sila. Mabuting at alerto na sila kasi sila talaga ang inuuna eh. Alam ng aswang na magiging problema yung mga tao natin kaya yun ang dinadali niya. Teka, nasa si Amelita? Hindi ko nga po alam eh. Wala siya sa tulugan niya. Insan, hindi kaya nakuha ng aswang si Amelita? Intejo mga tanod, pinatawag ko na. Kailangan mahanap si Amelita. Hindi pwedeng malagasan na naman tayo ng tao dahil sa lintik na aswang na yan. Kinuha ko na ang baril sa likod ng aparador. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang mga tanod. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Sumama kami ni Ricky sa mga yon para libutin ang gubat na malapit sa amin. Maya-maya nga lang, nakita na lang namin si Amelita na nakadapa sa lupa. Wala siyang malay. May sugat siya sa braso. Isang kalmot. Dumudugo. Pero hindi naman sobrang lalim. Amelita! Itinihaya ko kagad siya. Tinapik-tapik ng mahina ang kanyang pisngi. Ilang minuto lang, nagkaroon na siya ng malay. Dinadaing niya pa ang sugat niya. Napayak-yak din siya nang mapagtantong na sa kagubatan kami. Amelita, ako to, si Victor. Kasama ko si Ricky. Sir Victor? Oo, ako nga ito, Amelita. Sabi mo sa amin, anong nangyari at bakit ka narito? Nung nasa kwarto po ako ni Miggy, para sana samahan siyang matulog, biglang bumukas po yung bintana. Hinila po ako pababa, tapos nawalan po ako ng malay. Tumama po kasi ang ulo ko nung pagbaksak namin. Tapos nung nandito na kami sa gubat, hindi ko na po alam ang nangyari. Naramdaman ko na lang po na parang may dumating tapos yung aswang naman po biglang umalis. May dumating? May nagligtas sa'yo? Parang gano'n na nga po pero hindi ko po alam kung sino eh. O sige, saka mo na isipin yan. Sa ngayon, umuwi ka na muna sa bahay. Inalalayan na namin si Amelita.
Pagbalik namin sa bahay ay dinerecho ko na siya sa bakanting kwarto. Sabi niya, mas makakapagpahinga raw siya kung wala siyang kasama. Sa isip ko, baka hindi niya pa rin talaga kasundo sila Aling Edna at Aling Grace, kaya naman pinayagan ko na lang din siya sa gusto niya. Maraming salamat sa tulong ninyo. Pakisabi na lang kay Kapitan na maraming salamat din, ha? Naglakad na rin palayo ang mga tanod. Tinapik na lang din ako ni Papa sa balikat at sinamahan na si Miggy sa kwarto nito. Habang si Amelita naman, nasa silid lang siya. Okay na ba yung sugat ni Amelita? Oo, ayos naman na siya. Insan, eto, naisip ko lang naman nasa sayo pa rin kung bibigyan mo ng pansin. Ang alin ba yun? Si Amelita. O anong meron sa kanya? Napansin ko lang kasi, every time na darating ang aswang, lagi na lang siyang wala sa bahay. Tapos, makikita na lang natin siyang nasa labas. Bakit parang siya yung gustong kunin ng aswang? Di ba si Miggy ang pakay nun nung una? At ito pa tuwing kukunin siya palabas ng bahay, palagi na lang siyang hindi nadadala. Parang ang tanga-tanga naman ng aswang na yun. Kasi kung ako yung aswang, pagkakuha ko pa lang sa kanya sa kwarto, lalapain ko na kaagad siya. Kasi ganun yung ginawa niya sa tao natin, di ba? Ay, so anong gusto mong sabihin? Si Amelita yung aswang? Hindi sa ganun. Ang ibig kong sabihin, parang may mali sa nangyayari. Parang imposible naman kunin siya ng aswang tapos nabubuhay siya palagi. Sabagay, may punto ka. Sabi nga rin sa akin ni Miggy kanina, hindi naman daw niya kasama si Amelita sa kwarto Malayo sa sinabi ni Amelita na binabantayan niya si Miggy kanina. Bakit kailangan niya pang magsinungaling, di ba? Ibig sabihin talaga, meron siyang tinatago Pero, hindi pa rin tayo dapat magpadalos-dalos sa panghusga. Alam mo naman na mas epektibo ang bintang kapag may ebidensya. Anong gagawin natin? Manmanan si Amelita. Nagkatinginan na lamang kami ni Ricky noong mga sandaling yung kabanong. Napapailing na lang kami pareho. Hindi kasi namin inakalang aabot ang lahat sa ganon. Maya-maya, magkakaharap na kami sa sala ni Papa at ni Ricky. Umiinom kami ng alak. Pampawala lang ng tensyon na nararamdaman namin. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ng taong bayan kay Jing. Hindi pala siya ang aswang. Yun nga rin pang iniisip ko pa Anong mangyayari sa mga taong sumunog sa kanya? Makukulong ba sila? Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang kapitan natin. Biktima lang si Jing ng maling akala. Ay, kawawa naman yung tao. Grabe yung ginawa nila. Kawawa talaga yung matanda. Hindi naman pala aswang Piruin mo, sinunog ka ng buhay. Kitang-kita mo yung sarili mong umaapoy hanggang mawalan ka na ng buhay. Grabe. Ano kayang gagawin ng mga taong bayan kapag pumutok na yung balita sa nangyari dito sa atin? Sa ginawa nila, mas lalo kong naintindihan na karamihan sa mga nakatira dito sa atin ay mga tanga. Lalong-lalo na si Mang Eddie Boy. Siya ang may pasimuno ng pagsunog kay Aling Jing Kaya dapat, siya yung unang managot dito. Yung mga kagaya niya, nabubulok dapat sa kulungan Utak kriminal. Nung oras na yon ay wala na naman kaming tulugan. Kahit antok na, hindi pa rin kami nagiging kampante sa paligid. Pakiramdam namin, sa oras na makalingat lang kami ng kaunti, baka makapasok ulit ang aswang sa bahay. Bandang 5:00 na madaling araw, naisipan kong silipin si Amelita sa kwarto niya. Nasa bandang ilalim ng hagdan namin yun. Pagsilip ko ron, nakita ko siyang mahimbing lang na natutulog. Pinagmasdan ko siyang sandali habang hindi niya pa nalalaman. Wala naman akong napansin na kakaiba sa kanya. Pero aminado kong iba ang pakiramdam ko habang nakatingin sa kanya. Uy, baka naman mapagbintangan ka manyakis dyan
Ginulat mo naman ako. Tinitingnan ko lang kung meron ako makukuhang impormasyon na kakaiba sa kanya. Kaso, wala eh. Paano yan? Mag-umaga na. Umidlip ka na lang muna. Ako na munang bahala magbantay. Sasamahan ko yung 2 tao natin. Ayos lang talaga sa'yo? Oo naman. Kailangan mo magpahinga eh. Kasi mamayang gabi, ibuburol na raw yung bangkay ni Aling Jing. Yun nga lang, hindi raw bubuksan yung kabaong kasi talagang hindi na siya makilala eh. Oy sige, matutulog na muna ako. Dahil kampante akong nasa ligtas na kalagayan naman ng kapatid ko, dahil kasama niya si Papa sa kwarto, tumungo na lang ako sa kwarto ko at doon na rin ako nagpahinga. Mahimbing ang naging tulog ko. Paggising ko, ramdam ko na ang init ng araw na tumatago sa bintana ko. Pagtingin ko sa relo, 12:00 ng tanghali na pala. Napabangon ako bigla. Paglabas ko ng kwarto ko, nakita ko sila Papa na nanananghalian na. Hindi ka na namin ginising kanina kasi ang sabi ni Ricky, ilang araw ka nang walang maayos na tulog. Halika na, mananghalian ka na rin. Kuya, gusto ko po punta tayo sa plaza mamaya. Gusto ko po tayong 2 lang ha. Nagkatingin na naman kaming 2 ni Papa. Maging si Ricky ay nagtataka rin sa biglang pag-aaya sa akin ni Miggy. Dahil bago sa akin yon, hindi ko maiwasang hindi magtanong. Oh, bakit? Bigla ka yata nag-aya ngayon. Ayaw mo na bang magbasa ng mga libro? Nakakabagot na po kasi dito sa bahay eh. At isa pa, puro po nakakatakot nangyayari dito eh. Pagbigyan mo na. Kawawa naman eh. Kapag nagpasok ka na ulit baka hindi naman na niya magawa yan. Isama na lang si Abilita para may mag-asikaso sa kanya. Ay, wag na po. Gusto ko po si Kuya lang kasi miss ko na po siya kasama eh. Mahiya po ko kapag may ibang tao. Aba, may nalalaman ka na pala ngayong hiya-hiya ah. O sige, ikaw ang bahala. Basta huwag ka magpapasaway sa kuya mo ah. Insan, pagbigyan mo na. Minsan lang mag-request yung batang yan eh. Oo na, sige na. Pero ayos lang ba na mga 5:00 na tayo umalis? Dadaanan ko pa kasi yung farm eh. May aasikasuhin lang ako saglit doon. Sige po kuya. Palihim akong tumingin kay Amelita na nasa likuran ni Miggy. Napansin ko na parang seryoso lang ang mukha niya. Hindi siya ngumingiti gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. Kaya naisip kong kumustahin siya. O Amelita, kumusta yung sugat mo? Masakit pa rin ba? Po? Ano po? Hindi naman na po. Mamaya, ipapalinis natin ulit kay Aling Edna yan ha. Baka kasi ma-impeksyon. Hindi na po, ayos lang po talaga ako. Sigurado ka ba? Kung gusto mong magpahinga pwede ka naman muna matulog sa kwarto. Maraming salamat po pero ayos lang po ako talaga. Nakakaya naman po na magpapahinga ako habang si Aling Edna nakilos. Mas magiging maayos pong pakiramdam ko kapag may ginagawa po ako eh. O edi sige, ikaw ang bahala. Basta kapag gusto mong magpahinga, sabihan mo lang kami ha. Ngumiti na lamang si Amelita, pero para sa akin, iba na talaga ang kahulugan ng bawat ngiti niya. Kahit malaanghel ang mukha niya, pakiramdam ko meron siyang tinatago. Hindi ko pa naman tuluyang iniisip na siya ang aswang pero hindi na ako komportable sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos kong manggaling sa farm ay agad ko nang pinagbihis si Miggy. Mabilis kami nagtungo sa plaza gamit ang sasakyan ni Papa. Hindi pa man kami nakakapasok ng plaza ay nagsalita na agad ang kapatid ko. Kuya, hindi ba nakasunod sa atin si Ate Amelita? Bakit naman siya makakasunod? Iniwan nga natin siya, di ba? Tayong 2 lang ang magkasama. Kuya, may sasabihin po ako sa inyo. Sana po maniwala po kayo sa akin. Uy, sige. Ano ba sasabihin mo? Kuya, meron po ako napapansin na kakaiba kay Ate Amelita eh. Nung mga araw po na wala kayo sa bahay, palagi ko siyang nakikita sa likod bahay na nakatingin sa buwan.
kung minsan naman po, nakikita ko naman po siya na papunta po sa daan, papuntang gubat. At ano? Isang beses pagkatapos umatake ng aswang sa bahay, kuya, nakita ko si Ate Amelita na mahaba ang kuko. Hindi po basta mahaba lang mahabang mahaba po talaga. Parang kasing haba po ng lapis ko kapag hinati sa gitna. Kuya Victor, nakakatakot po si Ate Amelita eh. Kuya, hindi ko po kaya. Si Ate Amelita ang aswang na nanggugulo po sa atin. Teka. So, sinasabi mo na si Amelita ang aswang, Miggy? Paano mangyayari to? Isamantalang kapag nangyayari ang pag-atake, siya ang lagi naming nakikitang nasa labas, walang malay. Di po ba sinabi niya sa atin na yung mga magulang niya po namatay sa sunog? Pero bakit sinabi niya kina Ate Edna kanina na yung mama niya nasa ibang probinsya? Ibig kong sabihin, Kuya Victor, hindi po natin siya dapat pagkatiwalaan sa mga sinasabi niya kasi paiba-iba. Sa puntong ito, napaisip na ako sa sinabi ni Miggy sa akin, Kabanong. Naalala ko rin kasi ang pagsisinungaling ni Amelita nung sinabi niyang binabantayan niya si Miggy kahit na hindi naman. Habang iniisip ko yon, maging ako ay nakakaramdam ng kaba. Hindi na ako mapakali, Kabanong. Kaya naman, agad kong kinuha ang cellphone ko sa bulsa. Sinubukan kong tawagan si Papa pero hindi siya sumasagot. Ay, naku pa. Ngayon ka pa talaga hindi sumasagot. Kuya, ano pong ginagawa niyo? Kailangan na nating umuwi. Kung si Amelita ngayong asong na hinahanap namin, hindi ligtas sa mga tao sa bahay. Lalo na't naka-day off yung 2 tao natin. Dali, sakay na, bilis! Wala kaming sinayang na pagkakataon ng mga sandaling yon, Kabanong. Pinaharurot ko ang sasakyan. At habang nasa biyahe kami, ay makailang beses ko ring tinawagan si Ricky. Matapos ang halos 10 missed call, sinigot na rin ni Ricky ang tawag ko. Insan, nasan ka ba? Babalik pa lang ako sa bahay natin. Inutusan ako ni Tito bumili ng karne sa palengke. Bakit? Nakauwi ka na? Bilisan mo umuwi. Kunin mo yung barel sa likod ng aparador. Ricky, si Amelita ang aswang. Siya ang halimaw sa baryo natin. Ano? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, si Amelita ang aswang. Kailangan mo makabalik dahil walang bantay sa bahay. Ay, buwisit! Sige na, dalian mo! Agad ko nang pinatay ang tawag. Noong mga sandaling yon, kabadong-kabado na po ako, Kabanong. Kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Nang makabalik na kami sa baryo, madilim na ang paligid. Kahit na medyo malubak ang daan, ay binilisan ko pa rin ang pagpapatakbo. Kuya, tingnan mo! Nakapatay yung ilaw sa bahay natin. Mas lalo kong kinabahan ng matanaw ang bahay namin. Pinarada ko ang sasakyan sa tapat. Hindi ko na muna pinababa si Miggy. Iniwan ko siya roon para tingnan kung ano ang nangyayari sa loob. Dinampot ko na ang tubo na nakita ko sa gate. Marana akong naglakad papasok ng bahay. Nang nasa sala na ako, pasimple kong pinindot ang ilaw sa gilid. Wala akong nakitang tao. Sumipat din ako sa kusina. May mga naiwan na namang gulay doon na hindi na natapos hiwain. Unang pumasok sa isipan ko ay si Papa. Kaya kahit na natatakot ako sa kanya, nagmamadali akong umakyat. Kaso, nasa hagdanan pa lang ako ay nakasalubong ko na si Amelita. Nakapagtataka na nakapatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Pero naroon pa rin siya. Na parabang hindi man lang nakakaramdam ng kahit kaunting takot. Amelita? Sir, nakabalik na po pala kayo? Nasaan po si Miggy? Amelita, sino ka ba talaga? Sir? Anong ginagawa mo sa ganitong sitwasyon ng bahay? Bakit nakapatay ang lahat ng ilaw? Nasaan sila? Sir, si Sir Emil po ang nagsabing patayin ang lahat ng ilaw. Tapos, bigla naman po silang umalis. Hindi mo na ako maloloko, Amelita. Kung nalinlang mo kami ng ilang araw, hindi na yun mauulit pa. Sir, ano pong sinasabi niyo?
Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam na namin na ikaw ang aswang. Ikaw ang pumaslang kay Aling Pineda at sa tauhan namin. At ikaw rin ang salarin ng ilang beses na pagkawala ng mga bata sa baryo. Kailangan mong pagbayaran ng ginawa mo. Kaya namatay si Aling Jing dahil sa kasinungalingan mo. Sir, hindi po totoo ang sinasabi nyo. Bakit nyo naman po ako pinagbibintangan ng ganyan? Sir naman, tingnan nyo naman ang mukhang to. Oh. Mukha ba tong aswang? Malakas makapanlin lang ang ganyang muka. Mukhang anghel. Kampo ng kadiliman na nagtatago sa peking kagandahan. Grabe naman, sir. Naintindihan ko kung hindi ako ang tipo niyong babae pero wag naman sanang gagawa pa kayo ng pangit na kwento tungkol sa akin. Kung ako ang aswang, matagal ko na sanang kinain si Miggy pero hindi ko naman ginawa. Kung ikaw ang aswang, bakit si Miggy agad ang una mong naisip? Ha? Si Miggy ang una mong naisip dahil mga bata ang kinakain mo. Dahil ang mga laman loob ng mga bata ay mas sariwa pa at hindi pa gaanong sira. Kaya hindi mo agad makuha si Miggy ay dahil sa pulseras na binigay ni Aling Edna sa kanya. Ngayon ko lang napagtanto na pangontra yon laban sa'yo. Kaya wala kang magawa no? Kahit minsan kasama mo si Miggy, hindi mo siya makuha kasi hindi mo siya kayang hawakan. Kalokohan yan, sir. Sinasabi ko na sa inyo, hindi po ako aswang. Hindi to... Manahimik ka! Aswang! Hinambalos ko siya ng malakas. Hindi ko siya tinamaan, Kabanong. Kakaibang bilis ang ginawa niya. Nanlaki din ang mga mata ko nang makitang gumapang siya para makadistansya sa akin. Sinasabi ko na nga aswang ka Pasira ka palagi sa mga plano ko. Magbabayad ka ngayon sa akin, Victor. Ano kasalanan ng pamilya namin sa'yo? Bakit? Bakit mo kami ginugulo ng ganito? Matagal na ako natatakam sa kapatid mo. Gustong gusto ko na siyang tikman pero masyado kayong pakialamero. Kaya mo siguro pinaslang si Aling Pineda para mas makalapit ka kay Miggy, ano? Mabuti naman at mabilis makaunawa yung utak mo. Oo, yun ang ginawa ko. Kailangan kong burahin sa mundo ang matandang kulubot na yon. Dalhad lang siya sa mga plano ko. Alam mo, ang dami namang bata dyan sa labas Pero ibang pagkakatakam ko kay Miggy. Tingin ko, mas masarap siya sa lahat. Hindi mo siya malalapitan. Hindi mo rin siya mahahawakan. Tingnan lang natin. Kapag napigtal ko ng pulseras na sinasabi mo, wala ka nang magagawa. Salot kang aswang ka! Muli ko siyang inatake, Kabanong. Pinalo ko siya ng tubo pero hindi ko naman siya natamaan. Hindi ko inaasahan na makakalapit siya agad sa akin. Kinalmot niya ako. Tinamaan ako sa braso kaya agad kong nabitiwan ang hawak kong tubo. Napaupo ako. Maraan siyang lumapit sa akin habang tumutulo ang laway. Habang ako naman, takot na takot at kinikilabutan. Tila nakatanaw na ang kamatayan sa akin. Papatay na kita. Malaki kang hadlang sa mga gusto kong mangyari. Magkita na kayo ng matandang yon sa kung saan man kayo magkikita. Akmang lalapit na siya sa akin pero bigla na lamang may dumating para iligtas ako. Isang lalaki na nakasuot ng kulay itim. Ang daming borloloy sa katawan niya na kumakalansing. Hindi ko siya kilala. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Sinalag niya ang atake ni Amelita. May hinugot siyang patalim sa tagiliran at nahiwa niya ang bandang balikat ni Amelita kaya agad na dumistansya yun sa amin. Nanlalaki ang mga mata ni Amelita at dali-daling gumapang palayo. Hahabulin pa sana ng lalaki pero hindi na niya yun inabutan pa. Binalikan ako ng lalaki at tinulungan makatayo. Matangkad siya. Nakatingala pa ako sa kanya. Hindi talaga pamilyar ang mukha niya sa akin. Maraming salamat pero sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Kahit sinong tao makakapasok sa bahay ninyo. Wala namang bantay at hindi naman mahirap pasukin. Ako si Warod. Pumapatay ako ng aswang. Pumapatay ka ng aswang? Sinasabi mong sanay ka na sa ganon? Oo, trabaho ko yon. At yung babaeng yon matagal ko nang hinahanap. Dito na pala siya nanggugulo. Ibig sabihin, bago rito, sa ibang lugar muna siya naghasik ng kasamaan niya? Normal na ugali ng mga aswang na kapag naantala na mga plano nila,
lilipat na sila ng ibang lugar. Yun ang dahilan kung bakit siya narito. Pero tingin ko, magiging iba ang kasong ito. Sa nakikita ko, meron siyang gustong-gustong makuha rito. May mga ugali rin kasi ang mga aswang na hindi matatahimik ang buong pagkaswang nila hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sabihin niyo nga sa akin, may personal ba talaga siyang galit sa amin o bigla na lang niyang natipuhan na kainin ng kapatid ko? Hindi niya ako kilala. Sadyang gusto niya lang makuha ang kapatid mo. Hindi siya titigil. Kumbaga sa tao, kapag meron tayong gustong kainin, yun at yun ang kakainin natin. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakain ang pagkain na yun. Maya-maya lang, bigla ko na lang naalala na nasa labas pa pala si Miggy. Nagmamadali akong tumakbo papunta roon. Buti na lang na hindi nalaman ni Amelita na naroon ang kapatid ko, kaya kinuha ko siya kaagad. Nang maging kalmado na ang lahat, lumabas na rin sila Papa at Ricky. Nakapagtago pala sila sa storage room namin. Ang lugar na kung saan pinakamahirap pasukin. Iisa lang kasi ang pinto. Wala pang bintana at ang daming kandado na pwedeng ilagay sa loob. Magkakasama na kami sa sala. Pinakain namin ng lalaking si Warod bilang pasasalamat na rin. Marami din siyang sinabi sa amin na pwedeng makatulong para matugis ang aswang. Maraming salamat sa iyo, iho. Kung sino ka man, maraming salamat. Kung hindi ka dumating baka wala na itong anak ko. Saka na tayo matuwa at magpasalamat kapag nahuli na natin ang babaeng yon. Dahil habang nabubuhay ang aswang na yon, hindi matatahimik ang buhay ninyo. Ang babaeng yon ay isang gutom na aswang. Ibig sabihin, kapag kumakain sila ng kumakain, sa mga sumunod na araw mas lalo lang silang nagugutom. At kapag hindi naman sila kumakain, mas lumalakas sila dahil sa pagnanais na makakain ulit. Hindi sila humihina kapag gutom. Mas lalo silang nagiging malakas at mas lalong mahirap paslangin. Kung ganun ano palang pwedeng magawa? Mautak ang aswang na gaya niya. Pero kapag gutom, mahina ang utak. Kumbaga, nagiging desperado kaya hindi na nakakapag-isip na maayos. Kung ayos lang sa inyo, dito muna ako titira pansamantala. Alam kong babalik at babalik pa siya dahil desperado na siyang makuha ang batang yan. Sasamantalahin natin ang pagkakataon na hindi na siya makapag-isip ng tama. Alam kong hindi niyo ako kilala. Pero pwede naman kayo magpunta sa kabilang baryo para malaman niyo kung sino ako. Kung para naman sa kaligtasan ni Miggy, papayag ako. Ikaw ba, Victor? Magtitiwala ako sa kanya. Utang ko ang buhay ko sa kanya, kaya susubukan ko siyang pagkatiwalaan. Nag-iisa lang ang aswang na yon. Siya na lang ang natitirang aswang sa probinsyang ito. Para mapatay natin siya, kailangan ng gintong patalim. Kahit na anong patalim, pero mas maganda kung hahaba ito ng 2 dangkal ng kamay. Kailangan ng patalim ay tatagos sa likuran kapag itinarak. Ang gintong patalim ang pinakamabisang paraan para mapatay ang aswang. Gintong patalim? Bakit kailangan ginto? Hindi ba pwedeng pangkaraniwan na lang? Nung unang panahon, ginto na talaga ang ginagamit ng mga sinaunang manunugis. Sensitibo kasi ang balat nila sa mga ginto. Sensitibo kasi ang balat ng mga aswang sa mga ginto. Ang dahilan, hindi ko rin alam. Pero ilang beses ko nang napatunayan yon. Ang tanong, saan tayo kukuha ng ganong klase ng patalim? Malamang sa malamang, wala namang nagbebenta ng ganon dito sa atin Di magpapagawa tayo. Pero pa, sigurado ka ba dyan? Para makapagpagawa tayo ng ganyan, kailangan natin ng malaking pera. Wala akong pakialam sa pera. Meron akong naipon. Yun ang gagastusin ko. Kung kinakailangan na gamitin ko yon para sa kaligtasan ng mga tao rito, lalo na ang kapatid mo, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Kung gano'n naman pala, kailangan na natin kumilos kaagad. Sa ngayon, hindi siya babalik. Tatagal ng ilang araw yan bago magpakita ulit. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na yon. Aalis muna ako. Uuwi ako sa amin. Pagbalik ko
Dadaling ko na ang mga gamit ko na panlaban sa mga aswang. Sige, magdala ka na rin ng mga damit mo. Sa taas ka na muna magkwarto. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako masamang tao. Ginagawa ko ito para sa katahimikan at kaayusan ng probinsyang ito. Maraming salamat po sa tulong nyo. Tumayo na siya at nakipagkamay sa amin. Hinatid namin siya sa labas. Ihatid sana namin siya sa kanila pero tumanggi na siya. Ang sabi niya, mas mainam nang huwag naming iwan ng bata dahil yun ang pinakapakay ng aswang. Napabuntong hininga na lang ako. Dahil alam na namin kung sino ang aswang, nararamdaman ko na mas magiging mahirap para sa amin ang mga susunod na pangyayari. Kinaumagahan, nanatili kaming tahimik tungkol sa nangyaring gulo sa bahay. Wala kaming pinagsabihan na si Amelita ang aswang. Ang payo kasi sa amin ni Warod, hindi pwedeng malaman ng taong bayan kung sino ang aswang. Kapag nagkataon kasi, iiwas na si Amelita sa amin at mahihirapan si Warod na tugisin siya. Victor, wala pa rin ba si Warod? Mag-aalas 3 na ng hapon ah. Wala pa rin eh. Pero ang sabi niya, sa kabilang baryo lang naman siya nakatira. Baka may inasikaso lang. Ay siya, sige. Hintayin na lang natin. Kumusta naman pala sugat mo? Okay naman na po. Wala na akong nararamdamang kirot. Effective yung gamot na pinahid ni Warod. Tingin ko talaga, ang dami niyang alam pagdating sa panggagamot at pagdating sa aswang. Kaya nga kailangan natin siya sa problemang ito. Bandang gabi na nakabalik sa amin si Warod. Marami siyang daladalang abubot. Pero hindi na lang namin pinakialaman dahil alam naman naming lahat ng yon ay kailangan niya sa pagpuksa kay Amelita. Ricky, samahan mo siya sa magiging kwarto niya sa itaas. Siguraduhin mo na magiging komportable siya sa pagtulog, ha? Wala ko kayong dapat na ipaglala, Tito. Nilinis ko na yung kwarto niya at nilagyan ko na rin ng malambot na higaan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa tiwala. Walang anuman. Basta, tulungan mo lang kaming mawala yung aswang na yun, ha? Maibalik lang ang kapayapaan dito sa amin. Masaya na kami. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Tumangon na lang siya at tinapik ako sa balikat. Magaan ang loob namin sa kanya kaya wala kaming pinangangambahan. Siguro dahil naramdaman naming mabuti talaga siyang tao. Sa unang gabi niya sa amin, hindi kami makatulog. Kahit antok na kami, hindi namin magawang pumikit. Maingay kasi si Warod sa kwarto niya. Naririnig naming lahat na parang may ginagawa siya roon. Dasal o ritual. Basta parang ganon. Hinahayaan na lang namin dahil iniisip namin na para din naman yon sa amin. 2 araw ang nagdaan. Wala pa ring paramdam ang aswang. Pero hindi pa rin kami nagiging kampante. Ayon kasi kay Warod, maaring nagpapalamig lang ang aswang. O baka nagpapagaling lang sa tinamong sugat. Warod, pwede ba ako magtanong? Oo naman. Tungkol saan? Ano yung ginagawa mo nung mga nakaraang gabi? Bakit? Naabala ko ba kayo? Oo Hindi kami nakatulog ng maayos. Sinadya ko yun. Sinadya? Bakit? Paanong sinadya? Yung ginagawa kong ritual, para yun sa proteksyon ng isip natin. May mga aswang kasi na kayang manipulahin ang utak ng tao. Yung parang hipnotismo o gayuma. Naisip ko kasi, baka mamaya may kakayahan si Amelita na gawin yon. Kaya habang hindi niya pa nagagawa, kinokontra ko na. Nilalakasan ko talaga ang ginagawa ko para manatili kayong gising. Habang ginagawa ko kasi ang ritual, wala ang diwa ko. Ibig kong sabihin, yung diwa ko sa paligid, wala. Kumbaga, lahat ng atensyon ko, naroon lang sa ginagawa ko. Hindi ko namamalayan ang nangyayari sa lugar kung saan ako naroon. Ginagawa ko yun para sakaling atakihin ng aswang habang nagriritual ako. Alam nyo at makakarespondi kayo kaagad sa akin.
Ah, ganun ba? Kaya pala. Pero sana nagsabi ka para nasamahan ka namin. Hindi. Bawal kayo lumapit sa akin habang ginagawa ko yun kasi madaling masisira ang ritual. Alam mo, wala akong alam sa mga ganyan eh. Pero kung ano man yan, bilib ako sa'yo. Kaya maraming salamat talaga. Tumango lang siya sa akin at saka naglakad papasok ng bahay. Naiwan ako sa bakuran namin habang inuubos ang kape na iniinom ko. Maya-maya pa, dumating si Ricky. Sa mukha pa lang niya, alam ko na agad na meron siyang daladalang masamang balita. Insan, may bad news ako. Ay nako, tuwing galing ka talaga sa labas, parang lagi kang may bad news eh. Bad news at good news. Ano bang gusto mong unahin ko? Oo sige, bad news na. Si Amelita. Muntikan na naman pala siyang mambiktima ng bata kanina umaga. Kawawa yung bata eh, iyak ng iyak. Ano yung good news? Good news, dahil may nakilala akong magandang babae kanina sa kanto. Tingin ko, siya na yung babaeng para sa... Pambihira ka naman oh. Akala ko naman kung anong good news. Punta mo na lang si Miggy sa storage room. Baka gising na. Kumamot na lang siya sa ulo. Pumasok na rin agad ako at pinaalam ko kay Warod ang sinabi ni Ricky. Mabilis na lumipas ang gabi. Hinahanda na namin ang sarili namin sa posibilidad na pagbabalik ni Amelita. Si Aling Edna at Ate Grace ang pinasama namin kay Miggy sa storage room. Habang kami naman, kasama ng dalawa pa naming tao, nakapalibot lang kami sa bahay. Nasa bandang unahan kami ni Ricky. Nakasugbit sa tagiliran ko ang baril at may hawak naman si Ricky na itak. Ano ba ginagawa ni Warod sa loob? Di ba dapat sinasama niya tayo dito? Hindi niya tayo pwedeng samahan. Hindi ka ba nakikinig kanina sa napag-usapan? Kailangang hindi malaman ni Amelita na narito pa rin si Warod. Kailangan natin palapitin si Amelita para mas madali nating mapuksa. Hindi naman kasi basta-basta lalapit si Amelita kung alam niyang may banta sa buhay niya. Patay ang Amelita na yan, lalo na ngayon, meron na tayong gintong punyal. Huminga ko ng malalim Banong. Sa isip-isip ko noon, magiging madali lang ang pagpaslang namin sa babaeng aswang na yon. Sobrang taas ng moral namin dahil sa gintong punyal na halos milyon na ang gastos ni Papa. Kalahati ng ipon niya ay doon lang napunta. Kaya desidido na talaga kaming puksain ang aswang na yon. Ano? Wala pa ba? Wala pa nga pa eh. Kanina pa kami naghihintay dito. Anong oras na oh? Si Warod, May kinuha lang saglit. yung punyal, ayos na ba? Okay na yon? Oo, ayos na raw yun pa. Maganda nga raw ang pagkakagawa eh. Oh, ayan na pala siya. Mang Emil, Victor, kailangan natin siyang puntahan sa gubat. Ha? Akala ko ba hihintay natin siya? Hindi siya lalapit dito. Nararamdaman niya na may proteksyon na ang silid kung saan naroon ang bata. Abay, teka. Parang ang delikado naman yan. Wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan natin siyang puntahan. Kung hindi, hindi natin siya mapupuksa. At kapag hindi natin siya napatay ngayon, paulit-ulit lang ang mangyayari. Teka, paano naman tayo makakasiguro na nasa gubat nga siya? Dahil sa anting-anting ko na ito, may kakayahan ito makapagturo kung nasaan ang mga nilalang na may negatibong enerhiya. Sigurado ba yan? Oo, matagal ko na itong ginagamit. Kahit na medyo nagdududa kami, sinusubukan na lang naming maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi naman sa wala kaming tiwala. Hindi lang talaga kami pamilyar sa mga ginagawa niya. Maya-maya pa, hinanda na rin namin ang sarili namin sa pag-alis. May iwan si Papa sa storage room para samahan sila Miggy, habang ang dalawa naman naming tao ang may iwan sa labas. Alam nyo, medyo kinakabahan ako sa lakad na to. Kung natatakot ka, pwede ka namang umuwi. Samahan mo na lang sila Papa doon. Basta ako, tutulungan ko tong si Warod. Hindi,
Nasama na lang din ako. Ayoko naman na may kwento mo ko sa iba na naduwag ako. Buti naman alam mo. Hindi ko pa tukoy kung anong uri ng aswang si Amelita. Pero nararamdaman ko na hindi siya pangkaraniwan. Kaya triple ingat ang kailangan nating gawin. Walang pwedeng humiwalay. Dahil kung sino ang walang kasama, yun ang uunahin niya. Wala ba siyang kahinaan? Lahat ng aswang merong kahinaan. At yun ang aalamin natin. Akala ko ba matagal mo nang hinahanap si Amelita? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung ano ang kahinaan niya? Uy, Ricky, bibig mo. Hindi. Ayos lang, Victor. Oo, Ricky. Matagal ko na siyang hinahanap. Isa sa mga dahilan kung bakit napatagal ang paghahanap ko sa kanya ay dahil hindi ko nga alam ang kahinaan niya. Wala akong sapat na impormasyon para doon. Tumangot-tangon lang si Ricky. Makalipas pa ang ilang oras, narating na rin namin ang bungad ng gubat. Sandali kaming tumigil. Inilabas ni Warod ang sinasabi niyang anting-anting. Nakita namin na parang kumikinang-kinang yun. Saka lang ako naniwala na talagang may kakaiba sa anting-anting na yon. Bakit gumaganyan ka? Kumikinang talaga yan? O may nilagay kang ilaw dyan? Kumikinang siya ng ganyan kapag meron siyang nararamdaman na negatibong enerhiya sa paligid. Hihina ang kinang niya kapag malapit na tayo sa mismong hinahanap natin. Kaya huwag kayong mag-iingay. Baka maramdaman tayo ng aswang. Marahan ng bawat paglakad na ginawa namin. Hindi rin nagtagal na wala na rin ang kinang ng anting-anting ni Warod. Inilabas ko na ang itak na daladala ko. Hindi pa ako pwedeng gumamit ng baril dahil mabubulabog si Amelita. Dahan-dahan kaming umupo nang matanaw na namin ng tila isang barong-barong na bahay na katabi ng malapad na puno. Ayun na siya. Nakagawa na siya ng pansamantalan niyang bahay rito. Samantalahin na natin ang pagkakataon habang maliwanag pa sa lugar na yon. Kapag namatay yung apoy sa harapan ng bahay niya, mahihirapan na tayo. May dala naman akong flashlight eh. Tara na. Nasa loob siya niyan. Ako munang lalapit. Saka lang kayo lalapit kapag nagsimula na siyang gumawa ng masama. Binilisan namin ang paglalakad. Nang ilang metro na lang ang pagitan namin ay nagtago na kami ni Ricky sa gilid. Si Warod naman ang dumiretso sa bahay. Nakita namin na lumabas si Amelita. Parang nagulat pa ito nang bumungad sa kanya si Warod. Anong ginagawa mo dito? Ikaw yung lalaki na kailam nung nakaraang gabi, no? Buti naman at naaalala mo ko. Matagal na rin kitang hinahanap. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Kailangan ko sa'yo. Ang buhay mo. Ang lakas naman ng loob mo na kalabanin ako. Normal na tao ka lang. Aswang ang kinakausap mo. Tingin mo mahalaga sa akin kung ano ka? Maglalakas ako ng loob na hanapin ka ng ilang taon? At ngayon nandito pa ako sa harapan mo? Hoy, babaeng aswang na nambibiktima ng mga bata. At ngayon na may masamang bala kay Miggy. Tapusin na natin ang lahat ng kasamaan mo! Hindi ako papayag na isang pangkaraniwang tao lang ang pipigil sa lahat ng pinaghirapan ko. Malas mo. Kasi hindi pangkaraniwang tao lang ang kaharap mo. Biglang nagbagong anyo ni Amelita. Nang makita naming aatake na siya, kinuha ko na agad ang baril ko. Lumabas kami sa pinagtataguan namin at hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Makailang ulit kong pinagbababaril si Amelita, pero hindi ko siya tinamaan dahil sa kakaiba niyang bilis. Lapit dito! Bigla siyang nawala. Nagpunta siya sa likuran ng mga halamanan. Marahan kaming lumapit doon. Nang makarinig ako ng mga kaluskos, muli akong nagpaputok. Nagulat na lang ako nang nasa harapan ko na siya. Nahawakan niya ang kamay ko at naagaw niya ang hawak-hawak kong baril at itinapon sa malayo. Muli siyang nagtago. Nagkaroon kami ng pagkakataon para magkadikit-dikit. Ang usapan natin, hindi ka muna gagamit ng baril dahil sigurado magtatago lang siya na magtatago. Ano nangyari? Pasensya na, nadala ako ng emosyon eh.
Walang puwang ang emosyon sa mga ganitong uri ng senaryo. Mag-focus kayo! Halos 2 minuto kaming nakikiramdam sa paligid pero hindi siya umaatake. Kaya naman kami na mismo ang muling lumapit sa halamanan. Paghawi namin ay wala siya roon. Pero laking gulat na lang namin nang bigla siyang lumabas sa likuran. Nagawa niyang hilahin si Ricky. Buti na lang ay nagawa ko siyang tamaan ng taga sa kamay kaya nabitiwan niya agad ang pinsan ko. Ha? Walang iya ka? Anong karapatan mong saktan ako? Ayo! Talagang inahamon niyo ako, ha? Pagpapayaran niyong ginagawa niyo ito! Maghanda kayo! Walang ano-ano, mabilis siyang gumapang sa amin. Kahit si Warod ay hindi niya rin ito inaasahan. Ako ang pinunteriya ni Amelita. Makilang ulit niya akong kinalmot. Pinangsasalag ko lang ang itak na hawak ko. Pero ilang beses na rin niya akong tinamaan sa braso. Kaya sa puntong yon, marami-rami na rin akong sugat. Katapusan mo na! Itatarak na ni Warod ang gintong punyal pero nakailag si Amelita. Parang nagkaroon na ng ideya ang babaeng yon na ang punyal na yon ang tatapos sa buhay niya. Kaya naman sandali siyang natigilan. Nakatingin lang yon sa punyal na hawak-hawak ni Warod. Kininto ang punyal? Mabisang pamatay sa malalakas na aswang? Tingin mo magagamit mo yan sa akin? Hindi mo pa nga alam ang tunay kong kahinaan. Wala na akong pakialam kung anong pinakakahinaan mo. Sapat na sa akin na meron akong hawak na kaya kang patayin. Hindi ba may tatarak sa akin kung hindi mo malalaman ang kahinaan? Umasa ka sa wala. Ang dami mong satsat! Kumuha ko ng lupa sa lapag at isinaboy ko sa mukha ng babaeng aswang. Nang makakuha ng tamang pagkakataon si Warod, lumapit ito kay Amelita at sinubukang ulit saksakin. Pero dinaplisan lang nito sa tagiliran si Amelita. Kahit nadaplis lang yon, kitang-kita namin na apektado ang kalaban namin. Bagay na nagpataas ng aming moral. Kaya hindi na kami nagsayang ng oras. Inatake namin si Amelita ng sabay-sabay. Wala siyang ibang magawa kundi ang ilaga ng bawat atake namin. Hindi niya rin alam kung ano ang gagawin niya. Kaya bigla na lang siyang tumalon papunta sa bubungan ng bahay niya. Bumaba ka dyan! Kung talagang malakas kang aswang, hindi ka aatras sa laban! Anong tingin niyo sa akin, tanga? Hindi ko ibibigay ang tamang pagkakataon sa inyo para mapaslang niyo ako! Anong gagawin mo? Tatakas ka? Aatras ka na naman? Sino may sabing tatakas ako? Kung pwede ko namang gawin ang gusto ko dahil nandito kayo. Insan, mukhang alam ko na binabalak niya. Ngumiti ng nakakaloko si Amelita. Walang ano-ano, bigla na lamang siyang tumalon papunta sa mga puno. Mabilis siyang tumakbo paalis. Noong mga sandaling yon, alam na namin kung saan siya pupunta. Kaya naman mabilis na rin naming nilisan ng lugar na yon. Sa sobrang kaba, hindi ko na maramdaman ang sugat sa braso ko. Makalipas lang ng halos 5 minuto, nakabalik na rin kami sa bahay. Kinabahan ako nang makita kong nakabulagta na ang 2 bantay namin. Nagmamadali kaming pumasok. Nanlalaki ang mga mata ko nang datnan namin si Papa na bihag-bihag na ni Amelita. Nakasukbit ang braso ng babaeng aswang sa lieg ng tatay ko kaya walang magawa si Papa. Sige, subukan niyo lang gumawa ng kahit na anong hindi ko magugustuhan. Sinasabi ko sa inyo, mamamatay ang matandang ito. Huwag mo siyang sasaktan! Pakawalan mo siya! Hindi ako tanga, no? Bakit ko siya pakakawalan? Gagawin ko lang yun kapag ibinigay niyo na sa akin ang gusto ko. Nakikita niyo ang pintong yon? Buksan niyo yon at kunin niyo ang bata sa loob. Ibigay niyo sa akin at pakakawalan ko ang matandang ito. Wag! Huwag kayo makikinig sa sinaulong aswang na ito. Ayos lang ako. Mas mahalaga ang buhay ni Biggie. Victor, magdesisyon ka na. Tandaan mo, Victor. Itong tatay mo palagi kang tinutulungan. Mula pagkabata mo hanggang ngayon. Si Miggy, hindi mo naman siya kapatid eh. Hindi mo siya kadugo. Ampon lang siya. Kaya ibigay mo na siya sa akin. Kahit hindi ko siya kadugo, totoong kapatid ang turing ko sa kanya.
Kaya wala kang karapatan na sabing ampon lang siya. Ayaw mong piliin ng tatay mo? Ha, tingnan natin. Pinakita niya sa amin kung papaanong pinahaba niya ang matatalim niyang kuko. Itinutok niya yon sa leeg ni Papa. Sa puntong yon, hindi ko na may kakaila ang takot na nararamdaman ko. Alam kong anumang maling gawin namin, maaring maging dahilan kung bakit mawawala sa amin si Papa. Wag! Hayaan mo ako, Victor! Si Miggy ang pinakamahalaga! Matanda na ako! Tapos na ang pakikipaglaban ko sa hamon ng buhay! Si Miggy, bata pa siya! Marami pa siyang magagawa! Marami pa siyang pangarap na kailangang tuparin! Kaya siya ang piliin mo! Ah, ganun ba? Sige, pasensyahan na lang tayo, tanda. Akmang itatarak na sana ni Amelita ang kuko niya sa leeg ng Papa ko, pero nagulat na lang kami sa ginawa ni Warod. Pinukol niya kasi ang ginintuang punyal patungo sa direksyon nila Papa. Tinamaan si Amelita sa noo, dahilan para mabitiwan nito si Papa. Agad naman namin kinuha si Papa at dinala sa gilid. Pasensya na kung kinabahan kayo Sinugal ko na. Yun na lang ang naisip kong paraan Gumigewang-gewang na napaatras si Amelita. Hanggang sa tuluyan na itong napasandal sa pader. Hindi ako matatalo. Hindi ako papayag. Ayoko! Tapos na maliligayang araw mo, Amelita. Ikaw na lang ang nag-iisang aswang dito. Kaya kailangan mo na rin mawala. Pinagkatiwalaan ka namin bilang tagapangalaga sa kapatid ko. Pero isa ka palang kampon na kadiliman. Kaya dapat lang sa'yo nangyari na yan. Ihahatid ka na ng kamatayan sa impyerno. Hindi nagtagal, tuluyan na ring nalagutan ng hininga ang babaeng aswang. Hinugot ni Warod ang punyal at ibinigay yon kay Papa. Hugasan mo na lang. Sa inyo ito. Magagamit niyo yan sa oras na malagay ulit ang buhay niyo sa alanganin. Wala naman ng aswang dito sa atin, pero mas maganda nang meron kayong sandata na pwedeng magligtas sa inyo. Maraming salamat. Sobrang maraming salamat. Sa wakas, matatahimik na rin ang pamilya ko at ang bahay na ito. Sa wakas, mabibigyan na rin ng hustisya mga buhay na nawala dahil sa aswang na yan. Tito, yung dalawang bantay sa labas, may pulso pa sila. Itakbo natin sa ospital. Pa, ako nang sasama kay Ricky. Ako nang bahala sa bangkay ng aswang na ito. Itinakbo namin ni Ricky ang mga tao namin sa ospital. Naging maayos din naman ang kalagayan nila. Pero dahil kritikal, kailangan nilang manatili sa ospital ng ilang araw. Samantala, umaga na nang nakabalik kami ni Ricky sa kakabantay sa ospital. Pag-uwi namin, nakita namin na hinuhuli na ng mga pulis si Mang Eddie Boy, ang pasimuno sa pagpatay at pagsunog kay Aling Jing. Bitiwan niya ka! Aswang naman talaga si Jing! Ay! Bitiwan niya ka! Buti nga sa siraulong yun. Mabubulok na rin yun sa kulungan. Kahit na kailan talaga, wala nang nagawang matinuyan. Dapat lang talaga mawala na yan dito sa atin Pag-uwi namin sa bahay ay malinis na ang mga dugo. Ang bangkay naman ng aswang ay sinunog na rin nila Warod at Papa. Tapos na ang misyon ko rito. Wala na ang aswang. Kaya kailangan ko na rin umalis. Hindi ba pwedeng tumito ka na muna hanggang mamayang gabi? Ano lang ba? Tamang inom lang. Pagdiriwang. Bilang pasasalamat na rin sa'yo. Wala naman pong problema. Pagsapit ng gabi ay magkakasama kaming nagiinom bilang pagdiriwang sa pagpatay namin sa aswang. Pagkatapos ng inuman, umuwi na rin si Warod sa kabilang baryo. Mula nang mapaslang ang aswang, tuluyan na ring naging payapa ang lugar namin. Nakakapanginayang at nakakalungkot mang isipin na may mga buhay na nawala, pero kailangan naming magpatuloy. Sa ngayon, Kabanong, patuloy pa rin naman ang aming buhay. Wala ng aswang, pero hindi pa rin kami nagiging kampante. Lalo pat alam namin na hindi pa nauubos ang mga nilalang na yon dito sa bansa natin.
Ang mahalaga lang sa akin, nasa ligtas na kalagayan na ang pamilya namin, lalong-lalo na ang kapatid kong si Miggy. Sa mga kabangers, sa mga kayanggaw, kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw na ito, kung maaari ay bisitahin nyo rin yung isa pa nating channel, ang Pamela Clamil Channel. Naroon po ko bilang narrator nyo, nagnanarrate rin po ako doon bilang si Lolo Pael, ang boses ng isang matanda. At minsan ako rin po. Kaya sana mabisita nyo rin po yung channel natin na yon. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe mag-like at mag-comment rin. Bisita na kagad kayo doon pagkatapos nyo makinig dito sa Pamela Clamil Channel. Maraming salamat. Wakas!